The Boss Husband. Credit to the author. 821 hanggang 30. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Joke ba iyon? Ilang oras lamang ang lumipas mula sa tila walang hanggan sa mga miyembro ng Blackthorn Society. Ang mga cruise ship ay naglayag pabalik sa daungan nang magsimulang lumubog ang araw. Karamihan sa mga miyembro ay naglaan ng oras na ito para makauwi. Sa kabila ng biglaang pagbabago sa pamumuno, tila ang pagtatanong o paghamon sa desisyong iyon ay hindi isang opsyon sa ngayon. Hindi na si Roslyn ang kanilang pinuno at sa makatuwid ay isinantabi bilang isang hindi issue. Gayunpaman, ang nakapukaw ng pansin sa kanila ay ang mga kahilingan ni Justin na huwag maapektuhan ang kanyang mapayapang buhay. Paano nila gagawin iyon? At sa anong antas? Sa huli, isa-isa nilang napagpasyahan na ang pinakamainam na magagawa nila sa ngayon ay ang matalinong pamamahala sa kanilang mga nasasakup at pagsilbihan ng maayos ang kanilang bagong pinuno. Ipinasa ni Justin kay Little Joe ang balita ng pagkamatay ni Rowena sa kanyang kapatid na si Boyet. Sinigurado niyang alam niya ang dahilan kung bakit siya namatay. Kung paano siya kasabuat sa balak na paghihiganti ni Martin at nabigo siya bago tumalon sa dagat. Nagpasya siyang iwanan ng bahagi kung saan siya ay kinakain ng mga piting. Hindi binalak ni Justin na itago ito kay Boyet at wala rin siyang pakialam kung ano ang iisipin ni Boyet sa bagay na iyon. Sumangayon na siya sa pagsunod ni Rowena sa yapik ni Roslyn. Bilang manliligaw ni Chanel, malamang na alam niyang pumasok ang kapatid niya sa underworld. Dahil hindi niya ito sinubukang pigilan, dapat ay pinaghandaan niya ito. Ang totoo, kung hindi dahil kay Boyet, napatay na sana ni Justin si Rowena sa kanyang unang gawa ng pagkakanulo. Ilang sandali pagkatapos noon, sinundan ni Roslyn si Justin pauwi dahil ang kanyang bahay ay parang buho pa rin. Naalala ni Natalia, Marian, at Rebecca ang kanilang mga sarili bago bumalik sa bulwagan. Si Hilda ay umuwi mula sa trabaho at si Sheila ay nakabalik din mula sa ampunan. Nakahinga sila ng maluwag nang makita sila. Naayos na ang lahat. Tumayo si Rebecca at nagtanong. Tumango si Justin. It wasn't too much of a hassle actually. Ang kailangan lang ay maglakbay palabas sa dagat. Ang dagat? Naguguluhang tanong nila. Kaya ipinagkaloob ni Justin sa kanila ang pinasimpleng bersyon ng kwento. Matapos tapusin ang kanyang kwento, nagbuntong hininga ang mga babae sa huling pagkamatay ni Rowena. Lalong natakot si Sheila dahil maaari sana siyang magkapareho ng kapalaran kung hindi dahil kay Karina. Ngunit nang matapos silang mag-usap tungkol sa insidente, nagsimulang maging kakaiba ang kapaligiran. Bagamat sila ay magkapitbahay, tanging sina Hilda, Rebecca, at Yuna lamang ang paminsan-minsang nagkikita para makahabol sa buhay. Sina Marian, Talia, at Roslyn ay walang dahilan para magkita. Ngunit sa isang masamang pag-ikot ng kapalaran, sila ngayon ay nagkukumpulan sa sala, awkwardly na nagtitigan paminsan-minsan. Natuwa si Sheila dito. Iniisip niya kung ano ang gagawin ng tatlong babae ngayong napilitan silang pumasok sa iisang silid. Hinailan ni Rebecca ang manggas ni Justin at bumulong sa kanyang tainga, "Anak, ano ang gagawin natin ngayon?" "Paano ko malalaman?" Si Justin din ay walang ideya kung saan magpapatuloy mula rito at nagpasyang magpanggap na inosente. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsalita si Marian. "Bakit hindi kayo manatili dito pansamantala? Mayroon kaming mga bakanting silid na matitira." Mabilis na sumingit si Yuna, "Miss, hindi yan gagana. Nawasak din ang bahagi ng bahay, naiwan ang karamihan sa mga kwarto sa guho. Kailangan din nating umalis dito." Si Marian ay gumawa ng maliit na o gamit ang kanyang bibig sa kahihiyan. Napagtanto niya na sinabi niya ito nang hindi muna isinasaalang-alang ang sarili niyang suliranin. Nakangiting sabi ni Roslyn, "May suggestion ako, bakit hindi tayo maghanap ng mga bahay na malilipatan kaagad pagkatapos mabili? Matagal na tayong magkapitbahay, ano pa ang ilang taon?" Nagulat ang lahat sa sinabi ni Roslyn, lalo na sina Rebecca at Yuna.
Hindi nila akalain na imumungkahi sila ni Roslyn na manatiling magkapitbahay. Sa totoo lang, gusto lang niyang manatiling malapit kay Justin. Kahit na nagustuhan ni Talia ang ideya, hindi siya nang ahas na suportahan ang ideya ni Roslyn sa harap ni Marian kaya tumahimik siya. Alam ni Hilde na mahirap para sa kanyang anak kaya tumahimik din siya ngunit tahimik na sumang-ayon sa ideya. Natuwa lang si Justin at patuloy siyang tumango habang nakangiti. Tumingin ng diretso si Marian sa mga mata ni Roslyn at nagkatitigan lang sila. Inakala ni Marian na hinahamon siya ni Roslyn noong una, ngunit pagkatapos ng isang maliit na sagupaan ng tahimik na interogasyon, nagpasya siyang walang negatibong konotasyon sa likod ng kanyang mga intensyon. Nagalit ito sa kanya. Kailan ba ako naging paranoid? Paano kung mananatili tayong magkapitbahay? Tandang pananong. Medyo pinag-isipan pa ito ni Marian. Mukhang maganda. Dahil hindi isyo ang pera, pumunta tayo sa magandang lugar. Sinangayunan ito ni Marian. Tumawa si Rebecca at napatayo nang marinig niya iyon. Ang ganda, close ako sa mama ni Yula at Talia para magtrabaho kayong mga bata at samahan natin ang isa't isa. Paalala ni Master, Yula ang tunay na pangalan ni Yuna. Nagkatinginan sina Yuna at Hilda at ngumiti. Sila ay higit sa masaya na obligado. Hindi isyo ang pera para kina Marian at Roslyn. Ang tanging bagay na dapat nilang isaalang-alang ay ang lokasyon. Si Marian ay may maraming ari-arian sa ilalim ng kanyang pangalan ngunit ang mga ito ay pangunahing ginagamit para sa mga layunin ng negosyo. Ang tanging totoong bahay lang nila ay ang nasa Dragon Garden at ang Marangyang Villa na napakalayo. Kinailangan niyang bumili ng bago sa loob ng Stonegate. Dati, si Marian at ang kanyang ina lang ang nakatira kaya hindi na nila kailangan pang bumili ng bahay kaysa sa mayroon na sila. Ibinaba ni Marian ang 2 laptop at naghanap sa mga website ng property agent para sa mga villa habang nagkokomento sa mga ito habang nag-scroll siya. Kailangang bago at kumpleto sa kagamitan ng bahay dahil wala tayong oras para harapin ito. Kung saan ang lokasyon, sa palagay ko mas mainam na manatili malapit sa mga bundok o lawa para sa mapayapang kapaligiran nito. Ang mga highway ay dapat pa ring sapat na maginhawa para makapasok tayo sa lungsod, sabi ni Roslyn. Tumango si Marian. At saka, hindi dapat masyadong masikip. Madali lang yan, bumili ka na lang ng pinakamahal. Sumugod si Justin. Pinandilatan siya ni Marian. Pinilit ni Justin na itinikom ang kanyang mga labi at itinikom ang kanyang bibig. Lumingon si Roslyn kay Talia. Talia, any thoughts? We're staying together so you should share your thoughts. Umiling si Talia. Kayo na ang magdesisyon. Ayos lang kami ni nanay sa anumang bagay. Tsaka milyon-milyong dolyar ang halaga ng mga villa na ito na halatang hindi ko kaya. Isang pagpapala na makasama ko kayo, lalo na ang pagpili kung saan kami tutuloy. Bagamat parang nagbibiro siya, may bahid ng pagpapamura sa sarili. Kung ikukumpara kina Marian at Roslyn, si Talia ay hindi gaanong mayaman. Natahimik si Hilda habang nakangiti at bumantong hininga. Kaya mo, itinaas ni Marian ang kanyang ulo, ang kanyang tingin ay malinaw sa kalangitan. Nalilitong sagot ni Talia. Ngumiti si Marian at sinabing, alam kong maraming iba pang internasyonal na korporasyon at executive recruiter ang sumusubok na i-recruit ka sa loob ng ilang taon. Gusto ni LV, Louis Vuitton, na ikaw ang maging vice president para sa kanilang Asian branch. Kung aalis ka sa Yellow International para sa ibang kumpanya, maaari kang kumita ng bilyon-bilyon na may malaking halaga ng share sa iba't ibang kumpanya. Ngunit ibinigay mo ang lahat para manatili sa akin, tama ba ako? Walang magawang ngumiti si Talia. Wala lang. Ang matandang CEO lang ang dahilan kung bakit ko nagawang magkaroon ng ganitong kinabukasan. Kung iiwan ko si Yellow para sa pera, hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Sa totoo lang, maaari kang makakuha ng 3 hanggang 5% ng pagbabahagi ng kumpanya mula sa akin, ngunit hindi mo nakuha at nagpapasalamat ako para doon, Talia. Ngumiti si Marian. Palagi kong iniisip ang aking sarili bilang isang mahusay na strategist ngunit hindi kailanman isang mahusay na Verdugo. Para doon, kailangan kitang pasalamatan. Nagulat si Talia nang marinig ang biglaang pasasalamat mula kay Marian. Ang iba naman ay tumingin sa kanya ng may pagsang-ayon.
Ipinatong ni Hilda ang isang kamay sa likod ng kanyang anak. Mahal, alam kong hindi mo ako bibiguin. Tama ang ginawa mo. Walang anumang halaga ang makakabawi sa pagkawala ng puso mong tao. Puso ng tao. Sobrang nahuhulog sa kanyang asawa, tama ba ang lahat? Tandang pananong. Nakonsensya si Talia. Nahihiyang ngumiti si Talia. Marian, hindi ko alam kung dapat ba akong umiyak o humingi ng pera sa iyo kung bigla kang magsalita tungkol dito. Pinagdikit ni Marian ang kanyang mga labi. Pera. Kung hihilingin ni Roslyn na magbayad ka ng renta, maaari kong ipahiram sa iyo ang pera ng walang interes. Muntik nang iluwa ni Justin ang tsaa sa kanyang bibig ngunit naitago ito at nilunok. Ngumiti siya ng pilit at nagtanong, Darling, joke lang ba iyon? Namula si Maria nang mapagtantong lahat ay nakatingin sa kanya ng nanlalaki ang mga mata. Umubo siya at sinabing, huwag kang tumingin sa akin at tumingin sa bahay. Nagtawanan ng matanda at tila mas maliwanag ang silid. Biglang nagulat si Sheila nang itinuro niya ang isang larawan sa screen at sinabing, Sister Marian, tingnan mo, ito. Mukhang tugma ang bilya na ito sa lahat ng iyong pamantayan. 822. Paradise Villa. Saglit na nag-isip si Marian bago sinabing, mukhang. Medyo desente talaga. Sumakay sina Roslyn at Talia para tingnan ang property mismo. Tila nagustuhan din nila ito. Marian, natatandaan mo ba ang isang proyekto kung saan ang aming kumpanya ay nakipagtulungan sa isang ahente ng real estate sa mga kasangkapan? Ito ang isang ito. Kaya't bagaman ang mga villa na ito ay ginawang modelo pagkatapos ng arkitektura ng Italyano, si Yellow ay nakibahagi sa panloob na disenyo nito, sabi ni Talia. Ngayong binanggit mo ito, parang pamilyar ito, mahinang sagot ni Marian. Tila naalala ni Justin na narinig niya rin ang bahaging ito ng ari-arian ngunit masyadong tamad na manirahan dito. Hanggat nagustuhan ito ng mga babae, ayos lang sa kanya. Ang mga presyo ng mga villa na ito ay nagsisimula sa humigit kumulang 15 milyon. Gumagamit ito ng isang bagong klase ng teknolohiya na kinokontrol ang temperatura nito gamit ang mga bukal sa ilalim ng lupa. May mga bundok sa hilagang bahagi at isang ilog sa silangang bahagi na nagbibigay ng napakatahimik na kapaligiran. Inilista ni Talia ang mga bagay na naalala niya mula noong pinangangasiwaan niya ang proyektong ito. Nagliwanag naman si Roslyn matapos marinig iyon. Mga bundok. Mahusay iyon para sa pag-eehersisyo at pagsasanay, at magiging maganda ang kalidad ng hangin. Naakit si Marian sa ideya na mag-ehersisyo ng walang mga tao sa paligid. Pagkatapos ay makipag-ugnayan tayo sa ahente ng real estate at pumili ng 2 villa na lilipatan sa lalong madaling panahon. Nagpa siya kaagad si Marian. Lahat sila ay nagsimulang tumingin sa mga lokasyon ng bawat isa at sa wakas ay nagpasya sa mga pinakamahal na may pinakamagandang view. Ang pinal na presyo ay natapos na sa paligid ng 50 milyon kasama ang lahat ng mga bayarin sa pagproseso. Ito ay isang nakakabaliw na halaga ng pera upang ilagay sa isang bahay ngunit real estate ay tumaas lang ang presyo. Ito ay maaaring ituring na isang pamumuhunan. Nagsimulang maging abala ang lahat sa pag-iimpake at pag-aayos ng mga gamit, ngunit nagawa lamang nina Roslyn at Talia na ay impake ang mga bagay na hindi nagalaw ng pambobomba. Ngunit ang pinakamahirap na bagay para sa kanila ay muling mag-apply para sa lahat ng kanilang mga papeles sa pagkakakilanlan at card. Ito ay isang kinakailangang bahagi ng pagbili ng isang bahay kaya kailangan nilang tingnan ito sa lalong madaling panahon. Si Karina, samantala, ay nasa bahay at walang kaalam-alam sa nangyari sa ibang lugar. Nagulat siya nang makatanggap ng tawag mula kay Marian. Ang kanyang ngalabi ay nabuo sa isang mapait na ngiti nang mapagtanto niya na si Marian ay humihingi lamang ng tulong sa kanya ngunit pumayag pa rin. Sa huli, nagpa siya si Karina na pabilisin ng opisina ang proseso ng pag-renew nang pumasok siya sa trabaho kinabukasan. Karaniwan, ang prosesong tulad nito ay aabutin ng humigit kumulang 3 buwan upang makumplito. Ngunit ginamit ni Karina ang kanyang awtoridad at mga koneksyon para mabawasan ng malaki ang oras na iyon. Inisip ni Talia na wala ito dahil malapit siya kay Marian. Si Roslyn, sa kabilang banda, ay nagulat na si Marian ay nagpasya na tulungan sila. Bagaman maaaring maglagay siya ng isang palabas, pinasalamatan pa rin siya ni Roslyn.
Tinulak ni Rebecca si Justin at bumulong sa kanya, "Anak, mukhang unti-unti nang umiinit si Marian sa kanila. Kung magpapatuloy ito, baka bumuti ang buhay mo." Isang malakas na tawa ang pinakawalan ni Justin. "Nay, iyon ay dahil sa wakas ay napagtanto ni Marian na wala siyang paraan upang alisin sila sa aking buhay." Tumalikod si Rebecca at sinabi sa kanya, "Mukhang magkakaroon ako ng higit sa isang apo. Mas gusto kong maging matapat ang mga apo. Kaunti lang ang mga apo. Isa lang ang kailangan natin para ipagpatuloy ang linya ng pamilya." Naninigas si Justin at nagsimulang sumakit ang kanyang ulo nang tumingin siya sa kanyang ina. Sa totoo lang, hindi man lang sigurado si Justin sa kapangyarihang taglay niya sa loob niya. Kahit na ang kanyang mga kababaihan ay nakatuon sa paglilinang sa loob ng 10 taon, wala sa kanila ang aabot sa isang antas na sapat upang tanggapin ang mga anak ni Justin. Kung minsan ay pinipigilan ni Justin ang kanyang sarili na gamitin ang buong lawak ng kanyang kapangyarihan, hindi dahil gusto niyang manatiling mababang profile, ngunit sa takot na ang kanyang mga babae ay lumayo sa kanya. Baka iba ang traito nila sa kanya. Hindi na tao, kundi iba na. Ipapakita lamang ni Justin ang kanyang tunay na sarili pagkatapos nilang maabot ang isang tiyak na yugto ng buhay. Bagamat hindi siya magaling sa maraming iba pang bagay, sigurado si Justin sa kanyang mga kasanayan sa paglilinang at sa kanyang kakayahang malampasan ang mga pamantayan. Sa gabi, dinala ni Roslyn at Talia si Hilde sa isang hotel para sa gabi. Doon sila titira pansamantala hanggang sa ganap na maproseso ang kanilang mga dokumento. Kapag natupad na ni Marian ang mga tuntunin ng pagbebenta kasama ang ahente ng real estate, nagpadala sila ng isang tao upang maglinis ng bahay at mag-install ng mga pinakabagong appliances sa bahay upang maging handa para sa mga bagong nangungupahan nito. Posible ang anumang bagay sa mundong pinamamahalaan ng pera. Inimpake ni Marian ang lahat ng bagay na sa tingin niya ay mahalaga at pinili kung aling mga appliances at artifact ang ililipat sa kanila sa kanilang bagong tahanan. Ipapadala ng mga mover truck ang mga gamit sa bagong bahay bukas. Walang dala si Justin kaya nag-alok siyang tumulong. Hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kanyang tibay kaya hindi naging problema para sa kanya na magdala ng mga gamit mula rito hanggang doon. Si Marian ay lubos na nasisiyahan sa kanyang pagganap at bumulong sa kanya habang siya ay dumaan, mukhang may pakinabang ka pa sa iyo. Napahiya si Justin na tila napagtanto niya ang kanyang tunay na halaga sa buhay. Ito ay pagiging isang pack mule. Sa wakas ay bumalik na rin sila sa kani-kanilang mga silid upang magpahinga pagkatapos nilang iimpake ang natitira nilang mga gamit. Hindi sila makatulog, alam nilang ito na ang huli nilang matutulog sa bahay na ito. Kinaumagahan, dumating ang mga mover truck na inupahan ni Marian at nagsimulang ilipat ang mga gamit sa mga truck. Kasabay nito, dumating sina Roslyn at Talia kasama si Karina pagkatapos nilang gawin ang pag-renew ng kanilang mga dokumento. Nakasuot pa rin ng uniforme si Karina habang masayang binati sina Yuna at Rebecca. Lumapit ako para tumulong sa paglipat ngunit mukhang medyo nahuli ako. Lumakad si Talia at sinabi ko sa kanya na huwag sumama, ngunit pinilit niya. Siyempre kailangan kong pumunta, kailangan kong malaman kung saan ka nakatira. Nagpout si Karina. Tumawa ang tatlong matandang magkakaibigan bilang tugon. Bahagyang ngumiti si Marian. Salamat, napakalaking tulong mo. Gumawa ng paraan. Lumabas si Justin mula sa bahay, hawak ang mga salansan ng mga lumang libro. Masaya siyang ngumiti at commendat kay Karina nang makita siya. Kinawian ni Karina, anong meron sa nakakalokong ngiti? At bakit ang daming lumang libro? Dinadala mo ba ang lahat ng ito? Mapait na bamantong hininga si Justin. Walang tigil kong inililipat ang mga aklat na ito mula kagabi. Sa isang punto, nagsimula akong isipin na ito ay walang katapusan. Naku, Marian, pinaplano mo bang ilipat ang lahat ng libro mula sa silid-aralan patungo sa bagong bahay? Gulat na tanong ni Talia. Tinitigan ni Marian ang mataas na stack ng makakapal na libro at sinabing, ito ay ibinigay sa akin ng aking lola. Naintindihan agad ng lahat. Hindi katakataka na siya ay nagmamalasakit sa kanila. Hayaan mo akong tulungan ka. Nag-alok si Karina na tumulong at maingat na inilagay ang mga libro sa isang kahon. Habang ginagalaw niya ito, may nahulog. Nagulat si Karina.
lumang litrato iyon. Ito ba? Mukhang nasa sabik si Talia. Ito ba ay larawan ng matandang CEO? Akala nila ay larawan niya iyon dahil lumabas ito sa isa sa mga libro niya. Ngunit parehong napakunot ang noo ni Karina at Marian nang makita ang larawan, kaya nagtanong si Talia dahil sa curiosity, sino ito? Siya. Bumantong hininga si Karina nang makilala niya ang tao. Ano ito? Tanong ni Justin, nagtataka kung bakit naging kakaiba ang kanilang mga mukha. Kinagat ni Karina ang kanyang labi at kinuha ang litrato. Ipinasa niya ang larawan kay Yuna na nakikipag-usap sa isang manggagawa. Yuna, naniniwala ako na dapat mong itago ito sa iyo. Nagulat si Yuna ngunit wala siyang reaksyon hanggang sa tiningnan niya ang larawan. Natigilan siya ng mamatla ang mukha at nanginginig ang katawan. Hindi nasisiyahan si Marian kay Karina sa sandaling may naalala siya. Karina, anong ginagawa mo? Nakalimutan mo na ba ang sinabi sa atin ni Lola noong bata pa tayo? Huwag na huwag mo siyang banggitin. Bakit mo inabot kay Yuna ang larawang iyon? 823. Si Karina ay nakatayo pa rin sa alanganin, naguguluhan sa biglaang pagsabog ni Marian, ako. Hindi ko sinasadyang gawin ito. Ayos lang. Kinusat ni Yuna ang kanyang mga mata at pilit na ngumiti bago isinilid ang larawan sa kanyang bulsa. Miss, huwag mong sisihin si Miss Karina. Ako lang ang hinahanap niya. Lumapit si Marian at hinawakan ang kamay ni Yuna. Yuna, huwag kang magalit. Kasama mo pa rin ako. Ang nakaraan ay nakaraan at hindi na mababago. Laking gulat ng lahat ng masaksihan ang eksenang ito. Hinding-hindi nila aasahan na maaaliw si Marian sa isang tao ng napakainit. Gayunpaman, hindi ito inaasahan dahil si Yuna ang nagpalaki kay Marian mula pagkabata. Natarante si Justin nang makita ang mukha ni Karina na puno ng guilt habang lumuluha si Yuna. Anong uri ng nakaraan ang itinatago ni Yuna? Anong uri ng nakaraan ang nangangailangan ng gayong lihim na kailangan nilang pigilan ito mula sa pagkabata? Natitiyak ni Justin na nangyari ito bago pumasok sina Marian at Karina sa middle school nang makita niya kung gaano nalilito si Talia. Iyon ay maglalagay kay Yuna sa edad na 30s. Nahawakan ito ni Yuna ngunit hindi na ito nakontrol nang dumating si Marian para aliwin siya. Miss! Ay! Payagan mo akong magpahinga sandali sa loob. Babalik ako mamaya. Pinunasan ni Yuna ang kanyang mga luha at tumakbo papasok. Ramdam ng lahat ang kalungkutan na nagmumula sa kanya habang pinapanood siyang tumakbo papasok. Napatingin si Marian kay Karina na naglalaro ng kanyang mga daliri at bumantong hininga ngunit nagpas siyang huwag na lang magsalita. Tanong ni Justin, na mukhang naguguluhan, ano ang nangyayari, sino ang tao sa larawan? Huwag nang mag-isip pa kung ayaw mong magalit si Yuna. Nagbabala si Marian sa malamig na tono. Si Karina ay nagpatuloy sa paggalaw ng mga libro ng tahimik sa takot at katahimikan. Sina Rebecca at Hilda ay nagpalitan ng naguguluhan na tingin sa isa't isa. Matagal na silang magkaibigan ni Yuna ngunit hindi nila akalain na mayroon itong nakaraan na napakalihim na ang isang pagbanggit nito ay magpapaiyak sa kanya. Kahit papaano, napilitan silang mag-move on sa insidenteng ito dahil kay Marian. Matapos ang walang pagod na hapon, sa wakas ay nailipat na nila ang lahat ng gamit nila sa bago nilang villa. Kinailangan ni Karina na bumalik sa istasyon ng pulisya para magtrabaho ngunit malinaw kay Justin na umalis siya upang maiwasang makita si Yuna. Inilipat ni Justin ang lahat ng gamit sa bahay kasama ang mga manggagawa pagkatapos mapirmahan ang mga opisyal na dokumento. Ang bagong bahay ay matatagpuan sa hilagang bahagi malapit sa mga bundok at dahil sa matataas na lupain, kakaunti lamang ang mga villa sa malapit. Napapaligiran ito ng maraming puno, fountain, at isang bronze statue. Ang interior ng villa ay kombinasyon ng mga klasiko at usong disenyo. Ang mahusay na pinagsamang disenyo ng mga kulay at muebles ay ginawa itong tunay na parang isang tahanan. Ang underground garage ay katulad ng sa Dragon Garden. Ito ay sapat na lapad upang mag-imbak ng higit sa 20 kotse kaya sapat na ito upang ilagay ang koleksyon ng kotse ni Marian. Noong gabing iyon, ipinagdiwang nila ang kanilang paglipat sa isang marangyang hapunan. Ngunit dahil wala silang oras upang bumili ng mga sangkap, nagpasya ang dalawang pamilya na kumain ng hapunan ng magkasama sa isang malapit na restaurant dahil walang gustong mag-grocery.
Umupo si Justin sa driver's seat ng Lexus LX 570 ni Marian at umalis papuntang bahay ni Roslyn pagkatapos sumakay sa kotse sina Marian, Sheila, at ang matanda. Kahit na sila ay itinuturing na magkapitbahay, hindi pa rin ito masyadong malapit dahil sa layout ng mga villa. Dadaan na sana si Justin sa isang intersection nang huminto sa malapit ang isang itim na Land Rover. Nakilala niya at ni Marian ang pamilyar na limited edition na Land Rover. Kasabay nito, nakita din silang dalawa nang nakaupo sa Land Rover. Ibinaba ang bintana ng sasakyan at dumungaw sa labas ang isang dalaga. Tuwang-tuwa siyang sumigaw sa kanila, "Tito! Sister Marian! Bakit kayo nandito?" May sumagi sa isip ni Justin nang makita niya sina Didi, Teresa, at Land Rover. Shit! Hindi ba ako pumunta dito dati para bisitahin sina Didi at Teresa? Tandang pananong. Isip niya. Naging kapitbahay siya nang hindi niya alam. Hindi alam ni Justin kung dapat ba siyang tumawa o umiyak. Tiyak na ipagpalagay ni Marian na itinago niya ito sa kanya. Baka si Uncle at Sister Marian ang lumipat kanina. Kayo ang bagong kapitbahay. Tumanggo si Didi. Seryoso Uncle, dapat sinabi mo na sa amin kanina. Sinadya mo yun. Alam mo namang dito kami nakatira ni Mama. Susurpresahin mo ba kami? Natigilan si Justin nang maramdaman niya ang malamig na tingin na nakatutok sa kanya. Inakala kaagad ni Marian na itinago ni Justin ang katotohanan dito rin nakatira si Teresa at ang kanyang anak na babae. Lumingon si Justin na may mapait na ngiti. Mahal, kung sasabihin kong nakalimutan ko talaga na dito nakatira si Teresa, maniniwala ka ba sa akin? Hulaan. Nagsalita si Marian sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Napalunok si Justin, hindi naman siguro. Mayroon kang ilang mga bola na humihila sa stunt na ito. Malalaman ko ba bukas na kapitbahay din natin sina Melinda at Joyce? Ngumisi si Marian bilang tugon. Nanginig si Justin at naglakas loob na hindi sumagot. Nagkunwaring walang narinig sina Rebecca at Yuna. Samantala, tinakpan ni Sheila ang kanyang bibig at lihim na tumawa. Kinailangan nilang batiin sila mula nang magkasalubong sila. Huminto si Teresa. Boss Lysander, pinagtagpo talaga tayo ng tadhana. Inihahatid ko si Didi para sa hapunan at sa palagay ko ay ganoon din ang ginagawa ninyo. Bakit hindi tayo sabay kumain dahil magkapitbahay na tayo? Puno ng tuwa ang mukha ni Teresa. Inakala niya na inilihim ni Justin kay Marian para masurpresa siya. Akala ni Teresa ay nanalo siya. Alam ni Marian na kung magagalit siya ngayon, matatalo siya sa laban. Kaya't ngumiti siya ng peke at sinabing, mukhang maganda. Baka wala na tayong pagkakataon dahil sa abalang buhay natin. Sa madaling salita, hinahayaan niya itong dumausda sa pagkakataong ito ngunit wala ang ibang pagkakataon. Hindi naabala si Teresa habang nakangiti siya kina Rebecca at Yuna bago nagmaneho sa likod ng Lexus. Para sa natitirang bahagi ng paglalakbay, si Justin ay labis na nasa gilid habang si Marian ay parang isang bombang nuclear na handang sumabog anumang oras. Ang lakas ng tibok ng puso niya. Nagulat si Roslyn, Talia, at ang kanyang ina nang malaman na dito rin nakatira si Teresa. Ngunit ang kanilang mga reaksyon ay hindi kasing laki ni Marian dahil hindi sila magkaibigan. Kasabay nito, agad nilang naunawaan kung bakit mukhang sobrang touchy si Marian sa bagay na iyon. Dumating ang dalawang sasakyan sa isang high-class na Italian restaurant sa malapit pagkatapos magmaneho sa isang highway. Inirekomenda ito sa kanila ni Teresa. Pamilyar sila sa mga malapit na kainan dahil matagal na silang nanirahan doon. Naisip ni Talia na masarap isama ang kanyang ina sa pagkain sa kanluran kaya ayos lang sa kanya. Si Marian lang ang hindi nasisiyahan. Iniisip niya kung bakit kailangang magdesisyon si Teresa. Ngunit nang tanungin siya ni Justin kung may iba pang mas magagandang restaurant habang nakangiti, na blanko ang kanyang isip. Paano niya malalaman? Wala siyang ideya tungkol sa anumang mga restaurant sa kanyang lumang tahanan, lalo pa sa isang lugar na hindi niya pamilyar. Ang gusali ay may retro finish sa palamuti nito habang ang ilang mga spot ay tila medyo mas moderno. Sobrang romantiko ang pakiramdam ng buong lugar dahil sa kombinasyon ng mga bote ng alak sa tabi ng mga bintana at sa madilim na kapaligiran.
Ang punong waiter ay isang matangkad na binata na tila may halong dugo. Kilang-kilala niya si Teresa at ang kanyang anak na babae habang magiliw niyang binati ang mga ito bago sila dinala sa itaas sa isang malaking mesa ng pamilya. Nakaramdam ng awkward sina Hilda at Sheila dahil ito ang unang pagkakataon nila doon at mukhang bago sa kanila ang lahat. Nagkwentuhan at nagtawanan ang lahat pagkatapos nilang maupo. Bagamat hindi kailanman nakipag-eye contact si Marian kay Teresa, pareho silang magaling makihalubilo kaya hindi masyadong tense ang atmosphere. Ang paghihintay sa pagitan ng pag-order ng kanilang pagkain at paghahain nito ay napakatagal, ngunit sa kabutihang palad ang restaurant ay nagbigay ng mga tinapay na Italiano bilang merienda. Kinuha ni Justin ang lahat ng natitirang tinapay pagkatapos kunin ni Didi ang isa rito at sinimulang kainin ito. Kaya mo bang pigilan ang sarili mo? Hindi lang ito para sa iyo. Kumunat ang noo ni Marian sa kanya. Pinagpag ni Justin ang tinapay at sinabing, hindi mo mauubos ang iyong pagkain pagkatapos kainin ito. Tiyak na magagawa ko pa rin ito para hindi ito sayang. Ngumisi si Didi. Tito, baboy ka. 2 slice lang ng baked sausage at cheese pizza ang kaya kong kainin pero makakaubos ka ng 3 buong pizza, 1 steak, at 2 bahagi ng spaghetti sa isang pagkain. Kung hindi mayaman si Sister Marian, hindi niya kayang suportahan ang iyong pamumuhay. Siya. Hindi nasisiyahan si Justin sa kanyang mga komento. Ano ba ang alam mo, little girl? Kung hindi ako kumakain ng marami, paano pa ako magpapakitang gilas na mayaman ang asawa ko? At isa pa, sinabi ko sa iyo na magka-generation kami ni Marian. You have to call me brother. Call me as Oscar does. How can you get married if you're so insensible? Kumagat ng tinapay si Didi at sinabing, madali lang iyan, hilingin ko lang kay Kuya Oscar na tawagin din kitang tiyuhin. Kung gayon ay walang magiging problema. Nabulunan ni Justin ang tinapay nang marinig niya iyon at gustong iluwa ang kanyang tubig. Nang magpasya si Justin na huwag pansinin si Didi at ipagpatuloy ang pagkain ng tinapay, napakunot ang noo niya nang nasaksihan niya ang isang bagay na bahagyang kakaiba. 824. Isa itong ordinaryong lalaking Caucasian na nakasuot ng uniforme ng waiter. Naglalakad siya sa isang sulok na madilim ang ilaw at tila naghahain ng ulam sa mag-asawang nakaupo sa mesang iyon. Ang kanyang mga galaw ay banayad at maganda. Ang kanyang mga daliri ay hindi pangkaraniwang malinis na may pinong-pinutol na mga kuko. Bahagyang yumuko ang waiter at tumango pagkatapos maghain ng 2 plato ng pasta. Nagpatuloy siya sa pag-alis matapos linisin ang walang laman na plato. Uminom ng alak ang nasa katanghaliang gulang bago kinuha ang tinidor para kainin. Biglang yumanig ng husto ang mesa ng kakainin na niya ang unan niyang kagat. Bang! Tumapon ang plato ng pasta sa sahig. Anong nangyayari? Sigaw ng lalaki papunta sa waiter na nasa malapit pa rin. Waiter! Anong meron sa mesang ito? Bakit umuuga? Ang waiter ay nagpatuloy sa paglalakad at nagpatuloy sa paglalakad pababa habang nagkukunwaring kamangmangan. Tumayo si Justin at sinabing, pupunta ako sa washroom. Agad niyang sinundan ang waiter at sinundan ito pababa. Bangulong si Didi, may banyo sa sahig na ito, napakagago ni Uncle. Ipinatong ni Teresa ang isang kamay sa kanyang ulo at umiling, masyado kang nagsasalita at hindi ka pa kasal. I bet na mababaliw mo si Oscar kapag ikinasal ka na. Halatang-halatang hindi pupunta si Justin sa banyo. Gusto niyang malaman kung ano ang ginagawa ng waiter. Dumaan sila sa front hall patungo sa emergency exit na matatagpuan sa likod. Hinubad ng waiter ang kanyang jacket at itinapon sa basurahan pagkalabas niya ng shop. Binuksan niya ang pinto at lumabas pagkatapos niyang gawin iyon. Sinundan siya ni Justin at lumabas na may multo ng ngiti sa kanyang mukha. Sa sandaling lumabas siya ng pinto, naramdaman ni Justin ang pamatay na hangarin na nagmumula sa itaas. Itinaas niya ang kanyang mga braso para suluhin ito na para bang inaasahan niyang darating ito. Nahuli ni Justin ang isang matalim na pilak na punyal sa kanyang mga kamay. Pagkalabas ng waiter sa pinto ay tumalon na siya at kumapit sa gilid ng dingding. Pinaplano niyang patayin si Justin sa sandaling mag-walkout siya.
Ang Caucasian na lalaki ay tumalon palayo kay Justin at tumingin sa kanya nang may takot nang makita niyang ang kamay ni Justin ay hindi nasakta ng matalim na bakal na punyal. Bastos na lasunin ng isang kakadating lang para sa hapunan. Ngumisi si Justin. Sino ka? Bakit mo ako sinundan? Tanong ng lalaki. Siniyasat ni Justin ang punyal at ang kanyang tingin ay napalitan ng pagkalito mula sa galit. Pagkatapos ng maraming pag-iisip, inihagis niya ang punyal sa lalaki, ibinalik ito sa halip na patiin siya nito. Nataranta ang lalaki sa kanyang ginawa. Hindi agad siya nakatakas dahil alam niya ang pagkakaiba ng kakayahan nila. Ngunit hindi niya maramdaman ang anumang anyo ng puot mula kay Justin. Humihingal si Justin sa pag-iisip at nagtanong, ang logo sa dagger ay mula kay Zero. Kaya dapat isa kang assassin mula sa Zero. Ikaw, sino ka? Nanlaki ang mata ng lalaki sa gulat. Nagpatuloy si Justin sa pagsasalita, ano sa tingin ni Sauron ang ginagawa niya. Naalala kong pinagbawalan ko si Zero na tumanggap ng mga kahilingan sa Zenica. Nagkunwari kang waiter tapos nilason mo ang macaroni na ihahain sa isang customer. Oh! Pinagtaksilan mo ba si Zero? Nag-alinlangan ng lalaki na sagutin ang mga tanong ni Justin. Nabanggit mo ang pangalan ng aming pinuno. Hindi ko pinagtaksilan si Zero. Hindi ko alam kung sino ka at saan mo pinanggalingan ang iyong impormasyon ngunit kamakailan lamang ay na-clear si Zero para sa mga misyon sa Zenica. Ito ang una kong misyon sa Zenica at sa totoo lang, hindi ako lubos na sigurado kung bakit ka humahadlang sa akin. Hindi ka ba natatakot na si Zero ay maghayganti sa iyo? Ano? Nalinis. Tumawa si Justin. Naniniwala ako na walang kapangyarihan si Sauron na magpasya niyan. Sumagot ang lalaki, syempre hindi iyon utos ng pinuno. Ang kanyang kamahalan Pluto ang nagbigay ng utos. Pinahintulutan niya kaming tumanggap ng mga kahilingan sa Zenica. Bumagsak ang mukha ni Justin nang marinig iyon. Ibig mong sabihin, si Pluto ang nag-utos. Tingnan mo, mukhang alam mo na ang aming mga operasyon dahil alam mo ang kanyang kamahalan Pluto, pagmamalaki ng lalaki. Ngayong alam mong isa akong assassin mula kay Zero at His Majesty Pluto, balak mo pa ba akong pigilan sa pagsasagawa ng aking misyon? Hindi inisip ni Justin na magsisinungaling ang assassin, hindi banggitin na hindi siya ipagkakanulo ni Sauron. So ibig sabihin iisa lang ang paliwanag. May gumagaya sa kanya. Damn it! How dare they pretend to be me and utos sa mga subordinate ko? Inilahad ni Justin ang isang kamay patungo sa lalaki at sinabing, ibigay mo sa akin ang iyong mobile phone. Mukhang nagulat ang lalaki ngunit ipinasa pa rin niya kay Justin ang mobile phone pagkatapos mag-isip ng ilang sandali. Niniel ni Justin ang pribadong numero ng telepono ni Sauron na hindi malalaman ng isang mababang antas na mamamatay tao. Nagulat si Sauron nang makonekta ang tawag. Kamahalan Pluto, bakit mo ako tinawag ulit? 2 beses mo na akong tinawagan ngayon at ngayon ay pangatlong beses na. Isang pambihirang okasyon. Pangatlong beses na. Tandang pananong. Isip niya. Ano ba, pangalawang beses ko palang ito. Tandang pananong. Sigurado na si Justin sa kanyang hinala ngayon. Sauron, 2 beses ba talaga akong tumawag sa iyo bago ito? Tanong ni Justin. Sagot ni Sauron na tila naguguluhan, kamahalan, hindi naaabot sa akin ang mga biro mo. Nag-uusap tayo kahapon. Inutusan mo ako at marami rin tayong napag-usapan. Sigaw ni Justin sa kanya. You bastard. Sauron. Are you stupid? I would never change my decision on something so important like this. Hindi mo ba naisip na hinala kapag bigla akong utos ng ganito? Nalaglag ang panga ng assassin nang masaksihan niya ang lahat ng ito. Sa wakas ay napagtanto niya kung sino ang kanyang kausap. Matagal na tumahimik si Sauron bago sumagot ng inosenteng tono ng boses. Kamahalan, ako. Parang naliligaw ako ngayon. Aaminin kong hindi ako lubos na sigurado kung bakit ka nagagalit sa ngayon. Pinakalma ni Justin ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paglalakad ng paikot-ikot bago sinabing, Sauron. Ang nakatagong kaaway ay mas malakas kaysa sa inaakala ko. Kaaway.
Naguguluhan si Sauron. Kamahalan, ano ang eksaktong nangyari? Ang nagbigay sa iyo ng mga utos na iyon ay hindi ako kundi isang taong nagpapanggap na ako. Ano? Hindi makapaniwalang sigaw ni Sauron. Sinabi sa kanya ni Justin ang lahat tungkol sa kamukang nakita niya sa dagat at pati na rin sa assassin na nakilala niya. Kung hindi ko naabutan ng iyong assassin na lasunin ng isang inchik, magiging kaina hinala ako nito. Mukhang problemado si Justin. Malinaw na gusto ng taong ito na gawin akong kaaway ng Zenica. Pinigilan ni Sauron ang kanyang galit at tumugon, iuurong ko kaagad ang kanyang mga utos. Ito ay isang insulto sa amin ni Zero. Nagtanong si Justin, paano ka nakontak ng bastard na iyon at anong mga utos ang ibinigay niya. Inabot niya ako gamit ang karaniwang channel sa internet at tinawagan pa niya ako. Akala ko noon ay kakaiba ang pagtawag mo sa akin mula sa isang laboratorio ngunit ipinagkibit balikat ito dahil walang maglalakas loob na gayahin ka. Gusto niyang magbenta ako ng ilang armas at mag-utos sa ilan sa mga mersenaryong grupo sa gitnang silangan at hilagang Afrika na hinihiling sa kanila na magsagawa ng mga misyon para sa paglilinaw na sinisisi niya ang mga ito. Sa iyo. Galit na galit si Sauron. Kilala pa niya ang channel ng komunikasyon natin. Ang mukha ni Justin ay puno ng hangarin na pumatay. Ang aming channel ng komunikasyon ay naka-encrypt, dinisenyo ni Jane. Kamahalan, baka ito ay pabor sa amin. Tumawa si Sauron. Oh, paano? Tanong ni Justin. Hindi namin siya masubaybayan noon dahil nagagamit niya ang mga batas ng kalawakan. Higit sa lahat, wala kaming ideya kung nasaan siya. Ngunit sa pagkakataong ito, gumamit siya ng internet at sinira niya ang firewall na itinakda ni Princess Jane. Kailangan lang nating hilingin kay Princess Jane na subaybayan siya para sa atin at mahahanap natin siya. Baka malaman pa ni Princess Jane ang pagkakakilanlan ng ating sinabing may kasalanan, Sauron. Isang ngiti ang nabuo sa labi ni Justin. Nakalimutan ko na kaya ni Jane na gawin iyon. Kamahalan, babawiin ko ang mga utos at makipag-ugnayan kaagad kay Prinsesa Jane, sabi ni Sauron. Tumanggaw si Justin bilang pagsang-ayon. Gaano katagal bago dumating ang karagdagang mga miyembro ng Sea Eagles? Sumagot si Sauron, latest by this week dahil ang Sea Eagles ay ipinamamahagi sa buong mundo kaya nahirapang magpatawag ng 2 team. Okay, maaari kang magpatuloy sa trabaho. Ayusin ang anumang pinsalang nagawa. Kung kumilos sila ng hindi makatwiran, alagaan mo ito ayon sa iyong nakikitang angkop. Hindi ko na kailangang mag-lecture kung paano ito gagawin. Makipag-ugnayan sa akin kung hindi mo ito maaayos, ipaalam ni Justin. Ibinaba ni Sauron ang tawag pagkatapos sabihing oo. Mamantong hininga si Justin bago ibinalik ang mobile phone sa nasilaw na lalaki at sinabing, bumalik ka sa Europe. Magpahinga ka lang, hindi mo kasalanan iyon. Oo. Oo. Kamahalan Pluto. Lumuhad ang mamamatay tao na nakasubsob ang ulo sa sahig at sumagot ng pasasalamat na may nasa sabik na boses. Wala sa mood si Justin na harapin ang ganitong uri ng idealisasyon. Malungkot pa rin ang mukha niya at malalim ang pagmumuni-muni nang bumalik siya sa mesa. 825. Lalong nagalit si Justin sa pagkakataong ito dahil nagsimula itong makaapekto sa kanyang mga kaibigan at pamilya. Ang gawang ito ng kanyang kaaway ay walang pinagkaiba sa isang mahigpit na sampal sa kanyang mukha. Si Justin ay nanumpa sa kanyang sarili na siya lang ang magwawakas sa buhay ng taong iyon kapag nalaman ni Jane kung sino sila. Kahit na ang pinakamabait na tao ay may mga limitasyon na hindi kayang lampasan. Ano pang demonyo? Sa puntong ito, napagtanto ni Justin na may potensyal na lugar para sa panganib sa kanyang buhay. Kung ang kanyang impersonator ay kamukhang kamukha niya at sobrang pamilyar sa background ni Justin, hindi ba't maaga o huli ay target nila ang kanyang mga babae at pamilya? Paano kung nilinlang niya ang mga ito na gumawa ng mga bagay sa pagkukunwari ng pagiging Justin? Nagsimulang mag-isip si Justin tungkol sa isyong ito. Ang mga miyembro ng Sea Eagles ay higit pa sa sapat upang protektahan ang kanyang mga kababaihan mula sa mga ordinaryong banta. Gayunpaman, maaaring hindi sila tugma para sa taong ito na tila nagtataglay ng parehong kapangyarihan na mayroon siya.
Lubhang delikado para sa kanyang mga babae na hindi bantayan 24/7. Maaga o huli, kakailanganin niyang sabihin sa kanila ang lahat ng nangyari, kasama na siya na dumaranas ng makalangit na kapigatian sa karagatang Pasipiko at ang pakikipagtagpo sa kanyang nakatagong kaaway. Paano siya mamumuhay sa sarili kung may mangyari sa kanila? Napagpasyahan niya na dapat niyang pag-usapan ito sandali sa kanila dahil malapit pa lang silang tumuntong sa mundo ng paglilinang. Sa oras na bumalik si Justin, nakahain na ang mga pinggan at handa ng kainin. Nagsimula ng kumain ng mga babae habang nagkukwentuhan at nagtatawanan. Nagpasya siyang ihanda ang mga ito para sa kanyang anunsyo. May sasabihin ako sa inyo kapag nakabalik na tayo. Nagtanong si Rebecca, ano yun anak, bakit napakalihim mo? Kinagat ni Justin ang kanyang mga labi at ngumiti. Malalaman mo mamaya mom. Baka mawalan ka ng gana kung sasabihin ko sa'yo ngayon. Medyo mahirap intindihin ang realidad nito. Napakalihim. Tumawa si Rebecca. Nanahimik si Marian habang nagsimula siyang magtaka tungkol sa kanyang proklamasyon. Nagsimulang magmadali ang lahat sa kanilang pagkain, sabik na bumalik at makinig sa sasabihin ni Justin. Nang matapos ang kani-kanilang pagkain, hindi na sila nag-aksaya ng oras sa pagbabayad ng kanilang bill at umalis. Sa pag-uwi, nakipag-ugnayan si Justin kina Joyce, Melinda at Karina at hiniling na pumunta sila sa kanyang bahay. Alam ni Melinda ang kanilang paglipat mula noong nagtrabaho siya sa Yellow. Si Joyce, sa kabilang banda, ay hindi alam dahil masyado siyang naabala sa kanyang trabaho. Pareho pa silang nasa trabaho dahil Lunes iyon ngunit nagpa siya itong maghintay habang si Justin ay seryosong seryoso. Nagawa ni Maria na pagsamahin ang 2 at 2 ngunit hindi pa rin siya nasisiyahan sa pag-asang makapasok sa kanyang tahanan ng iba pa niyang mga babae. Si Justin, sa kabilang banda, ay walang pakialam kung gaano ka-awkward ang kanilang pagkikita. Isa sa panganib niya ang isang gabi ng tensyon para sa kaligtasan ng natitirang bahagi ng kanilang buhay. Makalipas ang ilang saglit, huminto ang 3 sasakyan sa harap ng balkonahe ng villa. Dumating sina Joyce, Melinda, at Karina mula sa kani-kanilang pinagtatrabahuan. Agad silang nagkatitigan pagkalabas ng kanilang mga sasakyan. Nagkakilala sina Joyce at Melinda ngunit hindi sila masyadong pamilyar kay Karina. Nang makita nila kung sino ang dumating, naging malinaw sa kanya ang buong sitwasyon. Siya ay nagpaplano sa pagdaraos ng isang pulong sa lahat ng kanyang mga manliligaw. Lalong makapal sa tensyon ang kapaligiran sa sala dahil sa sitwasyon ngunit sapat na ang lawak ng sala para makapagpahinga sila sa kani-kanilang sulok. Wala si Justin sa sala nang dumating sila. Nag-adjourn na siya sa sarili niyang kwarto matapos sabihin na kailangan niyang makipag-ugnayan sa isang tao. Si Marian, bilang hostess, ay abala sa paghahain ng tsaa sa mga babaeng naruroon. Siya ay kumilos na walang pakialam sa sitwasyon ngunit hawak ang isang may elo na panlabas. Nakaupo na ang lahat, mahinang nag-uusap dahil hindi naman sila pamilyar sa isa't isa. Nang pumasok sina Joyce, Melinda, at Karina sa loob, tumingin sila sa lahat bago nagbigay ng isang nahihiyang ngiti. Nandito na pala kayo. Tumayo si Rebecca at binati sila. Kilala ko sina Joyce at Karina, at dapat ikaw ay Melinda. Sinabi sa akin ni Justin ang tungkol sa iyo kanina. Ang batang iyon. Minsan hindi ko alam kung ano ang tumatakbo sa kanyang ulo. Mangyaring huwag mahiya, maupo ka. Nagulat si Melinda nang malaman niyang ang nasa katanghaliang gulang na babaeng ito ay ina ni Justin. Ngunit gayon pa man, mabilis siyang nakabawi at nagbigay galang. Nagulat si Melinda at Joyce nang lumapit si Marian para ihain sa kanila ang tsaa. Boss Lysander, paano tayo? Sinubukan siyang pigilan ni Melinda. Binigyan siya ni Maria ng isang mahinang ngiti. Hindi na kailangang tawagan ako ng ganyan sa labas ng trabaho. Pakitawagan mo akong Marian dahil ako ang iyong junior. Nakalimutan na ni Karina ang tungkol sa alitan nila ni Marian. Pumadjejek siya at sinabing, oo, dapat kilalanin natin ang isa't isa dahil magtatagal tayong lahat dito. Inaman siya ng malamig na tingin ni Marian bago niya matapos ang kanyang pangungusap. Bumilis ang tibok ng puso ni Karina at lumingon siya habang nakayuko sa kahihiyan. Tumawa si Rebecca nang makita ito. Marian, stop glaring at her.
She's scared enough of you as it is. Medyo prangka lang siya. Hindi na bago. Tumanggaw si Karina bilang pagsang-ayon at tumingin kay Rebecca ng may pasasalamat. Bahagyang hindi komportable si Maria na ang kanyang biyenan ay pumanig sa kasintahan ni Justin kaysa sa kanyang asawa. Wala akong sinabi, bulong niya sa ilalim ng kanyang hininga. Napakatakot ang tingin ni Sister Marian, nakaramdam ako ng malamig na simoy ng hangin mula rito, bulong ni Didi habang nakahiga kay Teresa. Agad na tinakpen ni Teresa ang kanyang bibig. Hindi ngayon ang oras para sa kalokohan mo, uto-uto ka. Galing yan sa aircon. Inilibot ni Marian ang kanyang mga mata. Medyo masyadong halata ang cover-up na iyon. Mamantong hininga siya at tumalikod para tanungin si Joyce, sabihin, ganoon ba talaga ako kay Tekot? Natroma pa rin si Joyce kay Marian pagkatapos niyang umiyak nang pilitin siya ni Marian na makipagkompetensya sa larong ball tossing. Alam niyang tama na ang tanggihan ngunit ipinagkanulo ng kanyang katawan ang kanyang mga salita. Hindi nakakatakot. Halatang nagsisinungaling siya. Hindi napigilan ni Sheila ang tawa na matagal niyang pinipigilan nang sumagot si Joyce kay Marian. Hinampis niya ang sofa at itinaas ang mga paa niya sa tuwa. Namula si Marian at kinurot ang mukha ni Sheila. Anong tinatawa-tawa mo? I've been nothing but nice to you and this is how you repay me. Inosenteng kumurap sa kanya si Sheila. Pero nakakatawa. Tinadyakan ni Marian ang kanyang paa at tumakbo pabalik sa kusina upang tulungan si Yuna. Hindi na niya kinaya ang nasa sala pagkatapos noon. Mas relaxed ang atmosphere dahil sa nakakatawang pangyayaring ito. Lumabas si Justin mula sa ikalawang palapag pagkatapos ng ilang minuto. Nakipag-ugnayan sa kanya si Hanya mula sa Yamato Sect upang ipaalam sa kanya na ilang mga ninja mula sa Yamato Sect ang pumasok kamakailan sa Zenica at nagpapanggap bilang mga regular na manggagawa sa mga kumpanyang Hapon. Nais niyang tanungin si Justin para sa karagdagang mga tagubilin tungkol sa kung ano ang gagawin sa kanila. Inutusan siya ni Justin na magpadala ng mag-asawa sa Central City at mag-iwan ng mag-asawa dito sa Stonegate. Ang pagpapadala sa kanila sa Central City ay magiging mas madali upang mahanap ang kaaway dahil ang mga ninja ay karaniwang mas mahusay sa pagmamanman. Maaari niyang hanapin mag-isa ang sikretong base ni Brayden dahil nag-aatubili si Mark Ing at ang iba pa na sabihin sa kanya. Natuwa si Justin nang makita ang kanyang mga babae sa sala. Napakagandang buhay ang kanyang tatahakin kung ang lahat ng mga babaeng ito ay manatili dito kasama niya sa iisang bubong. Ngunit hindi ngayon ang oras para sa mga pantasya at pag-iisip. Mayroong mas mahahalagang bagay sa kamay. Naglakad si Justin sa gitna at sinabing matapos huminga, pinatipon ko ang lahat ng tao dito ngayon para pag-usapan ang tungkol sa isang bagay na mahalaga. Ito ay may kaugnayan sa iyong kaligtasan at hinihiling ko sa iyo na makinig ng mabuti at magtanong mamaya. Ang ibabahagi ko ay hindi madaling sabihin. Ang lahat ay nagsimulang makaramdam ng kaba at hindi komportable nang si Justin ay bumaba ng seryoso at malungkot. Malayong malayo ito sa karaniwang ugali niya. 826. Ang mga tao ay naakit sa mga kwento ng pantasya at kathang-isip bago pa man itayo ng sangkatauhan ang kanilang unang mga tore. Gustong-gusto ng mga tao ang mga ideya at pangako ng isang mundo na higit sa kanila. Gayunpaman, sa mga pambihirang sandali kung saan ang linya sa pagitan ng fiksyon at katotohanan ay pinagsama sa isa, walang sinasabi kung ano ang kanilang magiging reaksyon. Ito ay katulad ng lumang kwento ng isang tao na mahilig sa mga dragon ngunit walang takot kapag nakaharap sa isang tunay na dragon. Ano man ang mga kwento, ito ay tiyak na isang walang tulog na gabi para sa mga kababaihan sa silid. Nagpatuloy sila sa pag-uusap hanggang sa madaling araw bago umalis ang bawat isa sa kanya-kanyang paraan. Lahat ng sinabi ni Justin sa kanila ay parang surreal. Hindi ito magugulat sa kanila kung magising sila kinabukasan at napagtanto nilang panaginip lang ang lahat. Hindi ang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan ni Justin ang nagpayanig sa kanila. Ito ay tungkol sa kanyang clone at kung gaano ito kalakas. Paano dapat na-digest ng sino man ang ganoong uri ng impormasyon sa isang gabi? Mapalad para sa kanila, dumating si Justin na handa. Binigyan niya sila ng secret confirmation code na ginamit para i-verify ang identity niya nang tumawag siya.
Nangako rin siya na darating ang mga reinforcement para protektahan sila. Ngunit ang mga hindi dumating ay naiwan sa gulo. Ang kanilang mga isip ay tumatakbo sa 100 milya bawat oras ngunit ganap na blanko sa parehong oras. Sina Didi at Sheila ay tumingin sa kanya ng may pag-asa, nagmamakaawa kay Justin na turuan din sila tungkol sa cultivation. Walang pakialam si Justin na turuan sila dahil ang kanilang tagumpay ay nasa kanilang sarili. Ngunit tulad ng iba, sinabi niya sa kanila na ang paglilinang ay isang laro ng pasensya at tiyaga. Pinaplano ni Justin na turuan din ang mga matatandang babae sa kanyang pamilya, ngunit dahil sa kanilang katandaan at mas marupok na katawan, ang pinakamagagawa niya ay palakasin ang kanilang mga core. Si Justin ay mas nakatuon sa saloobin ni Marian sa pagtitipon na ito. Napansin niya na nagsisimula ng tanggapin ni Marian ang kanyang mga manliligaw sa kabila ng pagkabalisa pa rin ng mas gusto niyang makipag-usap sa kanila kaysa sa kanya. Maliban kay Karen, ito talaga ang unang pagkakataon na nagkita ang lahat ng manliligaw niya. Lahat sila ay palakaibigan sa isa't isa at hindi nag-aaway gaya ng inaasahan ng karamihan. Makalipas ang 4 na araw noong ika-22 ng Hunyo, umikot na ang summer solstice. Ang 2 koponan mula sa Sea Eagles ay dumating sa Stonegate at nakipagsosyo sa koponan ni Moran. Inutusan silang protektahan ang mga manliligaw at miyembro ng pamilya ni Justin. Ang pinakabagong mga kagamitan na mayroon sila ay dinala sa pamamagitan ng militar at mas malakas kaysa sa mga mayroon sila noon kaya binigyan niya ang bawat isa sa mga babae ng isang tracking device na ginawa gamit ang nanotechnology. Madali itong dalhin at maaari nilang ipadala sa kanya ang kanilang lokasyon kung sila ay nasa panganib. Kahit na si Justin ay nagtanim ng isa sa kanyang sarili upang makilala ang kanyang sarili mula sa clone. Ang nakakainis ay hindi na nagpakita ang bastard matapos ang lahat ng paghahanda. Walang mapaglabasan ng galit si Justin kaya pumunta siya sa mga kwarto ni na Teresa, Roslyn, at Talia at nahuli siya ni Marian nang kumatok siya sa pinto. Hindi na kailangang sabihin, pinatahimik niya ito kinabukasan. Ang burol sa likod ng Paradise Villas ay natatakpan ng mga puno at shrubberry. Walang daan patungo sa burol. Mayroon lamang maliit na daanan na ginawa ng mga manggagawa na naglagay ng bakal na pylon sa tuktok ng burol. At sa tuktok ng burol ay isang perpektong patag na dilaw na plataporma na gawa sa putik. Ito ay humigit kumulang 100 metro kwadrado ang laki at tila naahit ang tuktok ng burol. Sa gitna ng lahat ay isang kahoy na plataporma na may babaeng nakaupo. Naka-cross-leg si Roslyn, nakasuot ng puting t-shirt at pulang jogging shorts. Nakapikit ang mga mata niya at tuluyan na siyang hindi nakatutok sa mundo sa paligid niya. Itinuro ni Justin ang mga pundasyon ng paglilinang kina Roslyn at Karina na nakikitang tila sapat na ang kanilang katawan upang magsimula. Tatakbo si Roslyn sa burol araw-araw at naglilinang ayon sa pamamaraan na natutunan niya pagkatapos ng kanyang pisikal na pagsasanay. Sa simula, medyo nag-aalinlangan siya tungkol sa kanyang pag-unlad. Ngunit sa paglipas ng panahon, napagtanto niya sa lalong madaling panahon kung gaano siya talaga naabot. Naramdaman na niya ang daloy ng chi sa loob ng kanyang katawan. Talagang nagulat si Justin dahil kahit na ito ay isang napakasimpleng pamamaraan, ang pagkamit nito sa unang pagsubok ay nangangahulugan na may malaking potensyal para sa tao sa hinaharap. Si Roslyn ay naging lubhang masipag sa pagtatrabaho pagkatapos noon at sa loob lamang ng 3 araw ay nakita niya ang mga pisikal na pagbabago. Noong nakaraan, ang pagtakbo sa burol ay mag-iiwan sa kanya ng hininga at humihingal. Ngayon ay nakatakbo na siya sa burol nang hindi pinagpapawisan. Ang espesyal na pamamaraan na ginawa ni Justin ay batay sa mga scroll na nabasa niya sa Tower of Scrolls at sa kanyang sariling pananaw patungo sa Endless Resolve Restoration Scripture. Ligtas na sabihin na ito ay malayo sa karaniwang paraan ng pagsasanay sa paglilinang. Dahil ang mga sekta na sumulat ng mga libro ay halos nasa Golden Core Realm, ang limitasyon ng kanilang mga turo ay umaabot lamang sa mga nasa lupain na iyon. Ngunit ang mundong ginagalawan ni Justin ay ganap na naiiba. Alam niya ang impormasyong makukuha lamang ng mga naninirahan sa itaas ng Golden Core Realm. Iyon ang dahilan kung bakit mas mabilis ang pag-unlad ng mga bagay kaysa sa karaniwan para kay Roslyn. Iminulat ni Roslyn ang kanyang mga mata at bumantong hininga.
Nagsimulang mabuo ang mga kulay abong ulap at nagsimulang kumikidlat. Kinailangan niyang bawasan ang kanyang pagsasanay ng 1 oras at bumaba, baka siya ay maabyutin ng bagyo. Ayon kay Justin, hindi na nila kailangan pang magtanim ng maraming oras pero mas maganda kung saan sariwa ang hangin. Nakatulong din ang katahimikan sa kanilang pagtutok sa pagsasanay. Tatayo na sana si Roslyn nang may boses na nagpatigil sa kanya. Huwag kang bumangon. Ipagpatuloy ang paglilinang. Lumingon si Roslyn at nagulat nang makita si Justin na nakatayo sa likuran niya. "Hubby, bakit ka nandito?" Nagulat si Roslyn ngunit biglang may naalala siya at sinabi niya, hanggang kailan tayo dapat makipag-eye contact. Ngumiti ng mapait si Justin. 10 segundo. Bamantong hininga si Roslyn at ngumiti. "Tinakot mo ako, akala ko dumating ang clone." "Bakit ka dumating?" Tumawa si Justin. "Kahit na dumating siya, gagawin niya iyon habang abala ka sa pagtulog." "Hubby, gaano ka nakatagal dito?" Curious na tanong ni Roslyn. Tumanggo si Justin. 2 araw din akong dumating. Nag-alala ako dahil kakasimula mo pa lang sa paglilinang pero ayokong istorbohin ka. Roslyn aking sinta, huwag kang bumangon, ipagpatuloy mo lang ang paglilinang. Nag-alinlangan si Roslyn. Ngunit may paparating na bagyo. Gusto namin iyon. Ipinaliwanag ni Justin, ang kulog, ulan, at nyebe ay ang pinakamahusay na mga kinatawan ng mga batas ng langit at lupa. Kung linangin mo habang sabay-sabay na nararanasan ang mga hindi pangkaraniwang bagay na ito, maaari mong asahan na makakita ng mas malalaking pagbabago. Ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng teknik na itinuro ko sa iyo at ng mga nakasanayan ay ang iba pang mga diskarte ay nakabatay sa kanilang sarili sa pandarambong sa langit at sa lupa. Nangangailangan ng maraming persepsyon para maging tama ito. Ang cultivation ay iba sa martial arts. Habang pareho silang nagsasanay sa pagpapalakas ng iyong chi, ang cultivation ay inuuna ang pagtaas sa mga kaharian. Kapag naabot mo iyon, lahat ng iba pa ay isang piraso ng cake. Walang paraan upang makamit ang pag-abot sa Golden Core Realm sa pamamagitan lamang ng paglilinang ng chi. Ang pag-unawa sa mga batas ng heavens at the earth ay isa pang bahagi nito. Maunawaan ang isang bagay na natatangi sa lahat. Malinaw na naalala ni Justin ang araw na pumasok siya sa soul-forming stage ng kanyang cultivation. Siya ay nakaupo sa ilalim ng ulan sa loob ng isang buong araw at natanto mula sa isang kolonya ng langgam. Kahit na si Roslyn ay maaaring hindi makakuha ng parehong paliwanag tulad ng kanyang sarili, hindi masamang subukan. Tumanggo si Roslyn, kahit na hindi siya sigurado kung ano ang kanyang nakukuha. Umupo siya at ipinikit ang kanyang mga mata, matiyagang naghihintay sa bagyo. Nanatili si Justin sa tabi niya at pinagmasdan ang paglilinang ni Roslyn. Ginamit niya ang oras na ito bilang isang paraan upang maperpekto ang kanyang mga pamamaraan sa pagtuturo at makita kung saan pa siya maaaring mapabuti sa kanyang mga paliwanag. Ilang saglit pa ay bumuhos na ang ulan matapos makarinig ng nakakabinging dagandong. Bumuhos ang ulan at yumanig ang mga puno sa ilalim ng malakas na hangin. Nakaupo pa rin si Roslyn habang ang kanyang damit ay nagsimulang basang-basa ng ulan. Napakunot ang noo niya habang tumutulo ang tubig ulan dahilan para daw maikit ang buhok niya sa mukha. Makalipas ang halos 10 minuto, tumigil si Roslyn sa pagsimangot at tila nakatutok sa ibang bagay. Para siyang butil ng buhangin sa gitna ng malaking disyerto. Dahan-dahan, nakalimutan ni Roslyn ang kanyang paligid habang ginagamit niya ang kanyang chi at ginagawa ang cultivation technique. Sa tuwing may pamatak na patak ng ulan sa kanyang balat, hindi lang niya malalaman na naruroon ito ngunit nararamdaman ang maselang presensya nito. Habang dumarami ang oras, unti-unting bumuhos ang ulan at ang nakakabinging kulog ay lumambat na naging banayad na dagandong. Ang mga patak ng tubig ay nakalawit sa nanginginig na pilik mata ni Roslyn nang imulat niya ang kanyang mga mata sa huni ng mga ibon. 827. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, dinala ni Justin ang kanyang sarili sa kanyang harapan at ibinaba ang kanyang katawan hanggang sa magkapantay na sila. Basang-basa rin siya pagkatapos tumayo sa ulan habang sinasamahan siya. How was it? May nararamdaman ka bang iba?
Malumanay na tanong ni Justin. Itinaas ni Roslyn ang kanyang ulo at bumulong, ang mga patak ng ulan na nakita ko ay hindi katulad ng mga patak ng ulan na bumagsak sa harapan ko. Nagpout si Roslyn habang naguguluhan na sumagot, may naramdaman ako pero hindi ko matukoy kung ano talaga iyon. Ngumiti si Justin. Ayos lang. Kahit papaano ito ay isang pagpapabuti sa huling pagkakataon. Gawin mo ito ng paisa-isa. Kahit na binigyan kita ng isang pinabilis na kurso, ang mga bagay na ito ay pinakamahusay na nagagawa sa oras at pasensya. Okay. Masayang ngumiti si Roslyn at dahan-dahang tumayo. Ang basang damit ay dumaikit sa kanyang katawan dahil sa ulan dahilan para lumabas ang kanyang matigas na utong dito. Patuloy na tumutulo ang mga patak ng ulan sa kanyang buhok na lalong nagpangyari sa kanyang maamo at maselang mukha. Hindi maiwasan ni Justin na titigan ang kanyang pagkatao. Ang hindi malinaw na mga pahiwatig ng matatamis na pangako ay higit na nakakaakit sa kanya kaysa sa kanyang pagiging hubad. Tinapunan siya ni Roslyn ng isang malandi na kindat nang mapansin niyang nakatitig sa kanya si Justin. Hubby, alis na tayo bago pa matanggal ang eyeballs mo. Sinampal ni Justin ang kanyang butt cheeks na umalangaw sa bukas na platform. Anong ginagawa mo, umagang-umaga, nag-iinarte ka na parang vixen. Kung hindi lang sa putik, kinain na kita dito. Ngumiti si Roslyn at umalis. Pababa na sana siya nang natigilan siya sa kanyang mga hakbang. Naging putik ang daan sa kanyang harapan dahil sa ulan. Ito ay magreresulta sa kanyang puting sneakers na nagiging dilaw. Higit sa lahat, hindi nagustuhan ni Roslyn, tulad ng iba pang babae, ang pag-iisip ng pagiging marumi sa pamamagitan ng pagtahak sa putikan. Lumingon siya at tinanong si Justin sa maliit na boses, Hubby. Pwede mo ba akong buhatin sa likod mo pababa ng burol? Nag-isip sandali si Justin at agad na naunawaan ang kanyang motibo. Umiling siya pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. Hindi ko gagawin. Ipinagpalagay ni Roslyn na si Justin ang may dahilan para dito at tumango kahit nadismaya sa resulta. Ngunit bago pa siya makatalikod, binuhat siya ni Justin at niyakap siya ng prinsesa. Bulalas ni Roslyn. Malinaw na hindi niya inaasahan na babuhitin siya ni Justin. Nagtataka niyang tinanong si Justin habang ikinawit ang kanyang mga braso sa kanyang leeg, akala ko ayaw mo akong buhatin. Oo, ayaw kitang buhatin, pero gusto kitang yakapin. Nakangiti si Justin habang naglalakad. Bakit may yakap? Komendat si Justin. Sa ganitong paraan, kaya kong titigan ang mukha mo hanggat gusto ko. Iniangat ni Roslyn ang kanyang katawan at hinalikan siya, naantig sa kanyang mga sinabi. Pagkatapos ay dinilaan niya ang kanyang mga labi at mapangakit na sinabi sa kanya, may mga bagay din tayong magagawa. Hindi nagtagal, lumiwanag ang mga ulap at sumikat ang araw sa fog na natipon. Ang burol ay muling ipinakita sa lahat ng lunti ang kaluwalhatian nito. Pagkababa mula sa burol, nagpatuloy sila sa kwentuhan hanggang sa makauwi na sila. Nagmaneho si Justin patungong Yellow Entertainment matapos makita si Roslyn sa kanyang pintuan. Pagdating niya sa opisina, napansin niya ang isang matangkad at payat na dilag na nagtatrabaho sa isang mesa sa tabi ng kanyang mesa. Agad siyang tumayo at yumuko sa kanya nang makita siya. Magandang umaga, guro. Ang dilag ay may mature ngunit kaakit-akit na mukha na may makapal na arko na kilay at puno ng pulang labi. Ito ay walang iba kundi ang kasalukuyang pinuno ng Yamato sect, si Hanya. Mula nang mabigyan ng berdeng ilaw ang mga elite mula sa Yamato sect na makapasok sa Zenica, si Hanya ay naghanap ng dahilan upang manatili sa tabi ni Justin. Sinabi niya na mas madaling bantayan ang kanyang mga nasasakupan kung masusubaybayan niya sila mula kay Stonegate. Alam ni Justin na hinding-hindi niya makikilala sa isip ang kanyang pagkaalipin at ang kanyang personal na buhay dahil sa kanyang pagsasanay ni Noriko Okawa na nagturo lamang sa kanya na makinig at sumunod. Ang huling pako sa kabaong ay noong kinuha niya ang kanyang pagkabirhen gamit ang kanyang sariling mga kamay. Sa sandaling namatay si Noriko Okawa, siya ay malaya ngunit lubhang hindi komportable nang walang master. Nagresulta ito sa pagbuhos ng puso at kaluluwa ng babae sa pag-asang gantihan si Justin para sa kanyang mga ginawa sa kanya.
Pinapalitan siya ni Justin kay Joyce dahil mas magiging madali para sa kanilang lahat kung siya ang nasa tabi niya. Inaprubahan ito ni Marian at hindi siya nagdalawang isip kahit na sinabi ni Justin sa kanya ang tungkol sa totoong pagkatao ni Hanya. Ang kanyang pagkabukas palad sa mga sitwasyong may kinalaman sa kanilang sariling kaligtasan ay humanga kay Justin kahit hanggang ngayon. Tila pinipigilan niya ang kanyang kawalang kasiyahan sa sitwasyon dahil sa isang mas mahigpit na usapin ng seguridad sa kamay. Si Hanya ay mas mahusay kaysa kay Justin pagdating sa pamamahala ng isang entertainment agency mula noong pinamahalaan niya ang Yamato Sect. Ang tanging dahilan kung bakit dumating pa si Justin para magtrabaho ay para makatanggap ng kanyang karaniwang update mula sa Sea Eagles at Yamato Sect. Tanong ni Justin habang nakaupo, "Any updates?" Same time na sinagot siya ni Hanya, nakahanap na ang mga ninja sa Central City ng 3 lihim na laboratorio ng pananaliksik ng militar. Ngunit hindi namin makumpirma o maitatanggi ang anuman sa huli dahil sa mahigpit na seguridad na ginagamit ng mga baseng ito. Kung ang 3 lugar na iyon ay hindi mga laboratorio ni Brayden, kailangan nating tawakin ang ating paghahanap sa mga kalapit na lungsod o isaalang-alang ang ibang mga probinsya. Tumango si Justin. Paano ang Brayden at ang Yan Clan? Guro, halos 2 linggo nang nawala si Brayden sa publiko. Hindi namin makuha ang kanyang lokasyon. Tungkol naman sa angkan ng Yan, mukhang may pinagdadaanan silang alitan sa loob. Ang pinuno ng angkan niya na nagkataon ay lolo ni Brayden at ang vice premier ng Zenica, si Quintus Yan, ay lumiban sa ilang mga komperensya dahil sa ilang mga sakit. Ayon sa kanyang personal na pagliban, si Yan ay dahil sa kanyang personal na pagliban. Mukhang kahit ang mga pangunahing miyembro ng angkan ng Yan ay hindi alam ang dahilan ng pagkawala ni Brayden. Bahagyang ngumiti si Justin. Ano ang isang kawili-wiling tao? Gusto ko sanang makilala siya. Sayang naman ay nasa kabaligtaran siya ng aming salungatan. Tanong ni Hanya, "Master, hindi kinumpirma ni Prinsesa Jane na siya ang may kasalanan na nagsira sa firewall. At saka, bakit siya magdaramdam sa iyo? Ano ang nakakasigurado kang siya ang may kasalanan?" Isang tingin lang sa kanya ang kailangan ko para kumpirmahin ang kanyang mga aksyon, mahinang sabi ni Justin. Natarante si Hanya. Halatang hindi niya naiintindihan ang ibig niyang sabihin. Sinulyapan siya ni Justin at nagtanong, "Hanya, natatakot ka ba sa akin?" Hindi maiwasan ni Hanya ang manginig at tumingin sa ibaba. Nakatali ang baba niya hanggang sa umabot sa dibdib niya. "Oo." Iyon na lang, mahinang tumawa si Justin. "Natatakot ka sa akin dahil alam mo ang nakaraan ko. Alam mo ang mga bagay na nagawa ko para makarating sa kinalalagyan ko ngayon. Hindi lang ikaw, kundi sina Sauron, Mok-Edan, Ron, at iba pa ay takot din sa akin. Kaya sa kabila ng pagtrato sa kanila na parang kaibigan, wala akong tunay na kaibigan bago ako pumunta sa Zenica." Itinaas ni Hanya ang kanyang ulo at nagtatakang nagtanong, "Hindi kaya? Hindi natatakot sa iyo si Brayden?" Tumango si Justin. "Hindi siya. Sa kabila ng pagkakaroon ng akses sa aking nakaraan, hindi ko maramdaman ang kahit isang onsa ng takot sa loob niya. Isa siyang henyo na kayang kalabanan si Jane sa halos lahat ng aspeto. Noong nagkita kami, tinatrato niya ako na parang pantay-pantay kami. Lumayo pa siya sa pag-provoke sa akin. Alam ko nakakaiba siya ngunit hindi ko akalain na ang kumpiyansa niya sa lahat ng tao kung saan siya nakuha. May sama ng loob sa akin." Tila naintindihan ni Hanya at taos pusong sinabi sa kanya, "Master, siguradong mas malakas ka kay Brayden. Nagiging ignorante lang siya." Natigilan si Justin sa una at hindi napigil ang matawa nang makita kung gaano siya kaseryoso sa kinikilos nito. Maya-maya, tumunog ang mobile phone ni Justin at alam niya kung sino ang tumatawag nang makita niya ang code ng bansa sa UK. "Jane, nasa iyo na ang resulta." Humikab si Jane at sumagot ng tamad na tono, "Tama ka." Na-access niya ang channel mula sa Central City ngunit nakakasigurado lang ako na nasa hilagang kanlurang bahagi iyon. Hindi ko na siya masusubaybayan pa dahil hindi siya gumamit ng normal na IP address. Ngunit ligtas na sabihin na siya ang nasa likod ng lahat ng ito. Walang ibang tao sa Zenica na kayang gawin ito. Kung mayroon, ang lahat ng Zenica ay dapat na lugar ng kapanganakan.
Northwest. Lumingon si Justin para tanungin si Hanya, mayroon bang mga laboratorio ng pananaliksik sa militar na matatagpuan sa Hilagang Kanlurang rehiyon? Mabilis na tumango si Hanya. Oo, meron. Matatagpuan ito sa kalaliman ng kabundukan at ang pinakamahirap ma-access. Ngumisi si Justin. Para sa akin, lumiliko ang mga mesa. Justin, may balak ka ba talagang salakayin siya? Ang impluensya niya sa Zenica ay hindi hamak. Wala akong pakialam kung sino siya. Ginulo niya ang buhay ko kaya kailangan niyang harapin ang mga kahihinatnan. Mas maaga ko pa sana siyang pinatay kung hindi dahil sa kagalingan niyang itago. Akala ba talaga ng Red Flame Iron Brigade na mapipigilan nila ako sa pagsasabi lang ng hindi? Napamura si Justin. Ang kanyang mga mata ay puno ng mamamatay tao na layunin na naging dahilan upang maging ang isang assassin na tulad ni Hanya ay napaatras ng ilang hakbang, napaatras sa takot. 828. Tumayo si Justin para umalis papuntang Central City. Wala siya sa mood na maghintay matapos makatanggap ng kumpirmasyon mula kay Hanya. Pero bago pa man siya makaalis, isang malakas na ingay ang lumabas sa kanyang cellphone. Ang kanyang mobile phone ay binago ng isang sistema ng alarma kaya sa tuwing nais ng isang miyembro ng Sea Eagles na magulat ng isang sitwasyon o ay activate ng mga babae ang kanilang device, aabisuhan siya ng kanyang mobile phone. Bumilis ang tibok ng puso niya nang mapagtantaw niyang nagmula ang alarma sa kinaroroonan ni Joyce. Napakalaking pagkakataon na lumitaw ang clone sa pangalawa pagkatapos mahanap ni Justin ang kanyang lokasyon. Samantala, may iba pang nangyayari sa Clan Master's bedroom sa Anclan Estate. Ang silid na iyon ay naging pag-aari ni Joyce pagkatapos may padala si Anzai Huan sa bilangguan. Orihinal na sarado ang mga bintana at ang tanging senyales ng paggalaw ay ang mga pink na kurtinang marahang umiindayog sa hangin ng air conditioning unit. Pero ngayon, parang may pilit na binubuksan ang bintana. Isa itong ordinaryong binata na nakasuot ng tight-fitted black t-shirt at light jeans. Napangiti ang mga labi niya habang nakahilig ang ulo sa isang tabi. Ang liwanag ng araw ay dumaloy sa mga bintana dahilan upang lumitaw ang kanyang anino lalo na nakakatakot. Naka-slip gown pa rin si Joyce. Napuno ng gulat ang mukha niya. Nanlaki ang malamog niyang mga mata habang dahan-daang umatras pa atras. Hindi na niya kailangang magpakita sa trabaho dahil siya lang ang namamahala sa sarili niyang schedule. Ang pagiging chairman ay may mga pakinabang. Karaniwan, siya ay bumangon ng alas 8 ng umaga at nagsasanay lamang sa pagtatanim pagkatapos ng trabaho. Si Justin ay sumang-ayon dito kahit na hindi siya masyadong mahilig dito. Habang siya ay dahan-daang nag-isip at nilunod ang sarili sa sarili niyang mga iniisip, isang malakas na metalikong crack ang umalangaw mula sa bintana. The next thing she knew, ang mga bintana ay pilit na binuksan mula sa labas. Malakas at malalaki ang galaw ng salarin na parang naglalagay ng palabas. Natigilan siya nang lumingon siya at nakita ang mukha nito. Justin. Tandang pananong. Isip niya. Hub. Tatawag na sana siya nang ma-realize niyang may mali. Bagamat kamukhang kamukha niya si Justin, walang bahid ng kabaitan at ang kanyang ekspresyon ay kasing sama ng isang makamandag na ahas. Ikaw. Ikaw ba ang clone? Napasigaw si Joy sa gulat at gamulong kaagad sa kama. Napatras siya at pinindot ang isang butones sa kanyang bracelet. Kahit na hindi niya pinindot ang alarma, alam na ng Sea Eagles team ang sitwasyon. Gayunpaman, maaari lamang silang manatili sa pagtatago sa ilalim ng utos ni Justin. Inutusan niya silang abisuhan lamang siya at lumayo sa pag-atake sa clone. Napangiti ang peking Justin. Relax, wala akong interes na patayin ka. Mas mabuti nang ipahiya ka sa harap niya, hindi ba? Nablangko ang isip ni Joyce. Nanginginig ang labi niya at namutla siya. Biglang may lumusot at humawak sa leeg ng impostor at binuhat siya sa lupa. Nakakahiya. Ibig mong sabihin ang sarili mo. Si Justin ang nag-teleport dito. Ang galit ni Justin ay umabot na sa bagong antas. Ang kanyang pagpatay na layunin ay bumaril mula sa kanyang mga mata tulad ng mga laser beam. Si Joyce ay kuminang at nagpakawala ng hininga sa kaginhawaan.
Nataranta ang clone sa kanyang biglaang pag-atake ngunit itinago niya ito ng palihim. Kailangan nating makita ang tungkol dyan, Pluto. Ngayon. Mamatay. Ang espasyong nakapalibot sa kanila ay biglang nalipat at maraming bulsa ang nalikha mula sa punit-punit na espasyo. Si Justin ay hindi nagpalo ng isang pilikmata at tinawag ang Heaven and Earth Restoration Energy. Ginamit niya ito upang lumikha ng isang kalasag na sumasaklaw sa kanyang sarili at kay Joyce. Ganun pa man, nagkapira-piraso pa rin ang paligid nila. Tumayo si Justin at ninisyan. Hindi ko alam kung anong uri ka ng Diyos ngunit ang kontrol mo sa mga batas ng kalawakan ay hindi masyadong kahanga-hanga. Sa wakas ba ay nasaroon ng isip si Brayden at ipinadala ka para mamatay? Masamang sinabi ng clone, ito lang ang pampaganya. Ang pangunahing pagkain ay ihain pa. May pumasok sa isip ni Justin. Naramdaman niya ang isang pakiramdam ng dayuhang kaguluhan na umalingaw sa kanyang ulo. Sumigaw si Justin ngunit huli na. Isang pagsabog ng enerhiya ang naging dahilan upang matigas ang kanyang katawan sa isang iglap. Ang napakalaking presyon ay nadama na para bang nagbabantang punitin ang kanyang katawan upang pira-piraso at maubos ang kanyang dugo. Ang walang anyo na enerhiyang ito ay nadama na halos kapareho sa kanyang Heaven and Earth Restoration Energy. Pareho silang tahimik at walang porma. Ngunit ang Heaven and Earth Restoration Energy ay mystical sa diwa kung saan winasak nito ang lahat ng walang bakas. Ang anyo ng enerhiyang ginamit na ito ang nag-coagulate sa mga biktima nito sa halip. Mamatay. Ang clone ay sumigaw at sinipa siya ng misteryosong enerhiya habang si Justin ay nakatayo doon na parang isang estatwa. Inilipat ni Justin ang kanyang katawan at binasag ang kapangyarihang pumipigil sa kanya. Ipinatawag niya ang Heaven and Earth Restoration Energy at inikat ang Endless Resolve Restoration Scripture. Ikinumpas niya ang kanyang palad sa himpapawid at itinutok ito ng diretso sa clone. Ikaw ang mamamatay ngayon. Hinarap siya ng clone ng direkta sa kanyang mahiwagang kapangyarihan. Ngunit sa sandaling nagbanggaan ang kanilang mga enerhiya sa isa't isa, ang mas malakas na Heaven and Earth Restoration Energy ay nabasag ang misteryosong enerhiya. Pumutok ito na parang isang itlog na itinapon sa malaking bato. Halos lumabas ang mga eyeballs ng clone sa kanilang mga socket sa sobrang takot. Sa sumunod na segundo, dama po ang palad ni Justin sa kanya at dinurog siya sa isang pool ng dugo. Tumpak talon-talon. Ang konkretong sahig ng mansyon ay gumuho sa ilalim ng napakalawak na presyon na kumikilos dito. At sa butas ng mga durog na bato at alikabok ay ang katawan ng clone na naipon sa dugo. Bagaman ang lahat ng iyon ay naganap sa loob ng ilang segundo, nakakagulat pa rin ito sa mga nanunood. Dahan-dahang bumaba si Justin sa lupa na parang Diyos ng digmaan. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab na may higit na nakamamatay na layunin kaysa dati. Ang balat at ang pool ng dugo ay nagsimulang muling ayusin ang kanilang mga sarili sa isang bagong katawan tulad ng inaasahan. Ang mahiwagang kapangyarihan ay parang isang perpektong iskultor. Niresculpted nito ang isang katawan sa harap mismo ng kanilang mga mata. Ang clone ay mukhang walang marahas na nangyari sa kanya kahit na bahagyang namutla. Ikaw ay karapat-dapat na maging kaaway ng aming ina. Kawili-wili. Kawili-wili, mas malakas ka kaysa sa inaakala ko, bagong Pluto. Maangas na sabi sa kanya ng clone. Ang pagkabigla na dumaan sa katawan ni Justin ay hindi niya naranasan noon. Akala niya ay hindi na magiging banta sa kanya ang clone hanggat sinisira niya ang katawan. Dagdag pa, sa kanyang kasalukuyang kakayahan, dapat niyang wasakin ang kanyang kaluluwa ng madali gamit ang Heaven and Earth Restoration Energy. Ang tanging paraan upang mabuhay ang sino man ay kung sila ay kapantay ng 12 Olympians. Ngunit hindi niya akalain na ang clone ay bubuhayin sa halip na muling magkatawang tao. Binigyan ka na ba ni Brayden ng kapangyarihang ito? Nawala ang puso ni Justin mula sa katotohanan na ang mahiwagang kapangyarihan ay posibleng saktan siya. Kung ang mahiwagang kapangyarihang iyon ay kapantay ng Endless Resolve Restoration Scripture, may posibilidad na matalo si Justin. Buong pagmamalaking sinabi sa kanya ng clone, tama, binigyan tayo ng ating Panginoon ng kakayahang buhayin ang ating sarili. Immortal tayo. Sa lalong madaling panahon, kahit ang mga katulad nila.
Hinding-hindi magkakaroon ng pagkakataon sina Zeus at Athena laban sa kanya. Naparito ako upang ipakita ang ating kapangyarihan. Sinabi ng ating Panginoon na nagtataglay ka ng mga kanais-nais na kakayahan. Kung magpapasakop ka sa kanya ngayon, mangangako siyang hahayaan kang mabuhay. Bullshit. Damn it. Sisirain talaga kita. Ang galit ni Justin ay nagpatawag ng mas malakas na halaga ng Heaven and Earth Restoration Energy. Ang kanyang mga kamay ay pumulupot sa isang kamao at ang kanyang kamay ay hinawakan ng mahigpit ang clone. Ang clone ay hindi na nagkaroon ng oras upang mag-react. Ang clone ay pinigas sa mga piraso pagkatapos na magpakawala ng isang agonized yell. Pinisil pa ni Justin ng ilang beses para maayos. Di nagtagal, ang damuhan ng ari-arian ay napuno ng dugo at mga piraso ng laman. 829. Masasabi ni Justin sa sandaling iyon na nagsisinungaling siya tungkol sa kanyang immortalidad. Dahil pagkatapos ng unang pag-atake, siya ay mas mahina kaysa dati. Iyon ang dahilan kung bakit nagawang mahuli siya ni Justin ng walang bantay. Nangangahulugan ito na pagkatapos mabuhay muli ng ilang beses, siya ay mamamatay sa kalaunan. Ito ay susi upang palaging maniwala na ikaw ay mas malakas kaysa sa iyong kaaway sa kabila ng kung gaano sila kalakas. Ito ay isang aral na natutunan niya na dumaan sa maraming laban sa kanyang buhay. Ang mahiwagang kapangyarihan ay muling tinawag habang si Justin ay wala pa ring iniisip. Sa pagkakataong ito, muling nabuhay ang clone ilang metro ang layo mula sa kanyang orihinal na lokasyon. Nagulat si Justin sa katotohanan na ang clone ay nagawang buhayin ang kanyang sarili mula sa isang patak ng dugo. Hindi siya binigyan ni Justin ng pagkakataon na i-resculpt ang kanyang buong katawan at nagpatawag ng isa pang pagsabog ng Heaven and Earth Restoration Energy patungo sa kanya. Pumalakpak. Muling nagkapira-piraso ang bagong katawan. Sinubukan ng clone na ihabi ang sarili ng isang kalasag ngunit wala itong silbi laban sa lakas ni Justin. Sa wakas, naramdaman ni Justin ang isang sinag ng banal na kapangyarihan na lumilipad palabas mula sa pool ng dugo na kumawala mula sa lugar na ito. Alam niyang ito ang pinagmumula ng kapangyarihan ng clone. Ito ay malinaw na isang marka mula sa isa sa mga pangunahing Diyos kahit na hindi kumpleto sa kalikasan. Nagpatawag si Justin ng isang pagsabog ng Heaven and Earth Restoration Energy para mapunit ang kaluluwa na parang bagyo. Ang clone ay mabuti na at totoong patay na. Ngumisi si Justin at tumalon pabalik sa nasirang kwarto ni Joyce. Kinilabutan si Joyce sa malagim na eksenang nakita niya sa harapan niya. Hindi nagtagal bumigay ang mga binti niya at bumagsak siya sa mga bisig ni Justin. Niyakap siya ni Justin at bumantong hininga. Ayos na ang lahat. Wala nang mang-iistorbo sa atin. Hindi pagkatapos kong mag-asikaso ng isang bagay sa Central City. Nag-aalalang tanong ni Joyce, "Hobby, magiging delikado ba ito? Wala kang tiwala sa akin." Umiling si Joyce, puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Ngumiti si Justin at hinaplos ang kanyang buhok. Ang villa na ito ay nasira na. Bakit hindi ka lumipat sa aking kapitbahayan? Kung gayon hindi ko na kailangan pang tumakbo dito para makasama ka. Ang mga mata ni Joyce ay kumikinang sa kaligayahan ngunit nagpout kaagad pagkatapos. Pero paano kung magalit si Sister Marian? Ngumiti ng mapait si Justin. Ganon ba kitikot si Marian? Bakit parang nahihilo ka tuwing binabanggit ang pangalan niya? Hindi ako natatakot. Kaya lang. Nanlamig ang katawan ko bilang tugon, tahimik na ungol ni Joyce. Hindi napigilan ni Justin na matawa. Bahagya niyang hinampes ang kanyang masiglang likuran sa pamamagitan ng kanyang gown. Kailangan mo lang magpainit sa kanya. She's actually a huge softie. Losing is a sore spot for her so as long as you humor her, it should be fine. Napaisip si Joyce at tumango. Pagkatapos ay titingnan ko kung mayroong anumang mga walang laman na villa at lilipat kaagad kung makakita ako. Ipapaayos ko ang lugar na ito at hayaan ang sino man na magpanatili nito. Nasiyahan si Justin sa kanyang sagot. Hindi niya sinasadya na magkatuluyan silang lahat ngunit mas magiging komportable ang mga bagay kung gagawin nila. Nawala si Justin mula sa Anclan Estate matapos makumpirma na ligtas si Joyce.
Inutusan niya ang Sea Eagle Squad na patuloy na protektahan ang kanyang kaligtasan. Parang gusto ni Brayden na malaman niya na siya ang kalaban nito. Ngunit si Justin ay hindi dapat matakot sa takot. Nakakahiya kung hindi patayin si Brayden dahil halos nagmamakaawa siya dito. Hindi na bahala si Justin tungkol sa labis na pagpapatawag ng Heaven and Earth Restoration Energy. Ang mga panahong desperado ay nanawagan para sa mga desperadong hakbang. Sa isang iglap, nag-teleport si Justin mula Stonegate patungo sa rehiyon ng bundok sa hilagang kanluran ng Central City. Ang gilid ng burol ay hinarangan ng barbed wire na bakod at ang tanging daanan ay binabantayan ng husto. Ang mga coordinate na ibinigay sa kanya ay nagpakita na dapat ay may laboratorio ilang metro mula sa kanyang kinatatayuan. Ngunit wala na itong makita. Kasabay nito, ang mga umuugong na tunog mula sa mga off-road na sasakyan ay maririnig pababa. Tumingin si Justin at dumilat. Ang taong bumaba sa sasakyan ay isang taong pamilyar sa kanya, si Duncan. Nakasuot ng camouflage pattern singlet ang single-eyed hump. Kinindatan niya si Justin mula sa ibaba habang patuloy siyang naglalaro ng itim at gintong kutsilyo sa kanyang mga kamay. Ito ay medyo halata na ang National Security Bureau ay may mata kay Brayden at ang Lakeland ay may surveillance na inilagay kay Justin. Inutusan ni Duncan ang mga sundalo na hintayin siya pababa habang siya ay tumalon sa burol at lumapag sa tabi ni Justin. Kapatid, talagang kahanga-hanga ka. Dumating ka dito sa napakaikling panahon mula sa Stonegate. Kung ako ay kalahating kasing lakas mo, si Amelia ay nahulog na sa akin, sabi ni Duncan na may tamad na tono. Sadyang ngumiti si Justin nang marinig ang kanyang mga salita. Hindi mo pa rin nakuha ang puso niya. Buntong hininga. Ako mismo ay hindi sigurado kung ano ang nasa daan. Mukhang interesado siya ngunit hindi siya sumagot ng oo, sabi ni Duncan, nababagabag. Iniling ni Justin ang kanyang ulo sa isang tabi. Nagmadali ka ba dito para i-update ako sa love life mo? Hehe. Napangiti si Duncan at naging seryoso. Pwede bang hindi na tayo pumasok? Sa tingin mo titigil ako sa paghahanap kung hindi tayo pwede? Pinaikit ni Justin ang kanyang mga mata. Ngunit wala na siya saan man. Ang mga puno dito ay umaabot ng milya-milya sa dulo. Mag-retreat ka lang sa ngayon kung hindi mo pa siya natagpuan. Itinuro ni Duncan ang kanilang paligid. Nagkibit balikat si Justin. Sisirain ko lang ang bundok kung gayon. Malaki ang pagdududa ko na mabubuhay ang kanyang laboratorio kung ang bundok na ito ay matanggal. Ngunit iyon ay isang lihim na base militar. Maraming pera ang napunta sa pagtatayo ng lugar na iyon. Kung talagang sisirain mo ito, magiging mahirap para sa aking lolo na patahimikin ang militar, malungkot na sabi ni Duncan. Wala sa akin iyon. Kung may problema sila, halika kausapin mo ako. Sasabihin ko ito minsan dahil kaibigan kita. Nakumpirma ko na si Brayden ang may pukanan nito. Wala at walang makakapigil sa akin na patayin siya, anuman ang mangyari. Alam kong pinapante ka ng lolo mo dito para pigilan ako pero dapat mong malaman na walang kwenta ito, sabi ni Justin. Napakamot ng ulo si Duncan, alam na hindi niya ito mapipigilan. Masyadong hindi makatao ang trabahong ito kahit para sa akin. Sige, sige. Sinabi nga ng lolo ko na kailangang patayin pa rin si Brayden. Ipapasok kita pero tandaan mo lang ang pinsalang nagagawa mo, oo. Naisip ito ni Justin. Hindi niyo naman ako mapipigilan. Kinagat niya ang kanyang mga labi kay Duncan. Pangunahan ang daan. Tumalon si Duncan sa burol patungo sa isang mas mataas na burol na may hindi kapansin-pansing pinto. Ito na ang pasukan. Hindi ko mabuksan dahil si Brayden lang ang may kapangyarihang kontrolin ang pintong ito. Ikaw na mismo ang bahala sa iba. Kumunat ang noo ni Justin. Hindi niya inaasahan na si Brayden ay mag-isa na magtataglay ng laboratorio. Inihampas ni Justin ang kanyang mga kamay sa dingding ng walang pakialam. Boom! Sa isang malakas na kalabog, gumuho ang mga pader na bato sa ilalim ng puwersa. Ito. Nagulat si Duncan samantalang ang mukha ni Justin ay nagdilim mula sa view sa loob. Ang loob ng bundok ay isa lamang walang laman na kuweba. Ang panloob na istruktura ay hinukay ng malinis. Ito ang laboratorio.
Nalilitong tanong ni Justin kay Duncan. Mabilis na nakipagkamay si Duncan. Justin. Hindi ako magsisinungaling sa iyo kahit na magtrabaho ako sa gobyerno. Ako, Duncan, maaaring mother mo pero hindi ako magsisinungaling sa kapatid ko. Ito talaga ang laboratorio, I swear. Damn it. May mga mata ka rin sa paligid diba? Nandito ang laboratory. Naniwala si Justin sa kanya nang makita niya ang naguguluhan na mukha ni Duncan. Kung wala dito ang laboratorio, walang bakanteng espasyo na nakaukit sa bundok. Isang nakakagulat na pag-iisip ang lumitaw sa kanyang ulo nang mapagtanto niya ang nangyari. Ang laboratorio ay inilipat gamit ang mga batas ng kalawakan. Damn it! Naloko ako. Alam niyang mahahanap natin ang lokasyon niya kaya pinaponte niya ang mga subordinate niya para gambolain ako habang inililipat niya ang buong lab niya. Pinaponte niya tayo dito ng walang kabuluhan. Kinagat ni Justin ang kanyang mga ngipin at sinunpa ang pader sa galit dahilan upang gumuho ang buong istruktura sa lupa. 830. Nalaglag ang panga ni Duncan sa hindi makapaniwala. Hindi kaya. Ganito ba talaga kalakas ang mga pangunahing Diyos mula sa kanluran? Kaya mo rin ba? Sino sa tingin mo ang tumutulong sa kanya? Umiling si Justin. Ang antas ng katumpakan na ito ay napakahirap para sa isang tao. Apat na Diyos. Natigilan si Duncan. Napabuntong hininga si Justin. At iyon ay isang konserbatibong pagtatansya lamang. Medyo nalagutan ng hininga si Duncan. So sa tingin mo lahat sila kamukha mo? Sinulyapan siya ni Justin na hindi nasisiyahan. At bakit mo iniisip na nasisiyahan akong sirain ang aking sarili ng paulit-ulit? Sira. Anong ibig mong sabihin? Ayokong pag-usapan ito. Tumigil si Justin bago muling nagtanong nasaan ang iba pang angkan ng yan. O sa halip nasaan ang pinuno ng kanilang angkan na si Quintes? Nagulat si Duncan sa tanong niya. Justin, wala kang balak na patayin siya kapalit ni Brayden, di ba? Kung hindi siya magpakilala, papatayin ko ang buong angkan niya. Malupit na sabi ni Justin. Ikaw. Baliw ka ba? Si Quintes ang Vice Premier. Bahagi siya ng core ng bansa at pinaplano mo siyang patayin. Alam mo ba ang mga epekto ng iyong mga aksyon? Sigaw ni Duncan. Ngumisi si Justin. Bumuo ka lang na patunayan mo na kaya mong gawin yan ng paulit-ulit. Hindi. Nakakabaliw iyan. Ang angkan ng yan ay may malaking kapangyarihan pa rin sa kabila ng hindi bahagi ng 4 na dominanteng angkan. Nakipagkamay si Duncan. Nagtaas ng kilay si Justin. Hindi ko hinihingi ang pahintulot mo. Hinihingi ko ang address. Ano man, hahanapin ko ito sa aking sarili. Pagkatapos sabihin niyon, bumaba si Justin sa burol at umalis sa mga bundok sa isang iglap. Sumigaw si Duncan, damn you, Justin. Huwag kang babalik para sa tulong ko, naririnig mo ako. I will. Saan ka nagpunta? Hindi narinig ni Justin ang kanyang pag-iyak matapos lumipad ng milya-milya pabalik sa sentro ng lungsod. Tinawagan niya si Hanya at hiniling na ibigay sa kanya ang kinaroroonan ng mga miyembro ng Yan Clan. Ang mga ninja ng Yamato sect ay napakahusay sa pagsubaybay sa mga tao, kaya nabigyan nila siya ng tumpak na mga lokasyon sa loob ng 1 oras. Pagkalipas ng ilang sandali, ipinadala nila ang impormasyong nakalap nila kay Justin. Umalis si Justin patungo sa mansion ng Yan Clan matapos kumpirmahin na naroon si Quintes at ang mga pangunahing miyembro ng clan. Ang Yan Clan Estate ay nakatayo sa itaas ng isang 2,000 square meter na lote sa lumang lugar ng bayan na matatagpuan sa timog kanlurang rehiyon ng Central City. Ang 100 taong gulang na mansyon ay kulay abo at mukhang ilang beses na itong na-renovate mula nang ipanganak ito. Ito ay nakatayo bilang isang tunay na monumento sa husay ng angkan ng Yan. Pinalibutan ng mga gwardya ang mansyon sa lahat ng lugar, pinoprotektahan ang pangunahing bulwagan. Hindi sila handa sa pagdating ni Justin, lalo na't sumikat si Justin nang walang tunog o paunawa. Sino ka? Mahigit sa 30 gwardya na kumpleto ang sandata at nakadek sa siyam, nagmamadaling lumabas at pinalibutan siya.
Si Justin ay hindi naabala sa kanila at nagpatuloy sa paglipat sa malaking bulwagan. Dalawang gwardya ang sumugod kay Justin at sinubukan siyang pigilan. Pinisil ni Justin ang kanyang kamay at pinalipad sila sa pinakamalapit na pader. Ang kanyang malademonyong figure ay nagpabagsak sa kanilang mga puso habang nanginginig ang kanilang mga daliri. Lumabas ang mga tao sa loob ng hall nang marinig ang gulo sa labas. Isang grupo ng mga kabataan at matatanda ang pinamunuan ng isang matanda habang nakatayo sila sa tapat ni Justin. Ang nakababatang kapatid ni Brayden, si Baron, ay nakatayo sa gitna nila, nasa sabik ngunit natatakot na makita siya. Sumimangot ang matanda at nagtanong, "Ikaw ba si Justin?" Malamig na tanong ni Justin bilang ganti, "Ikaw ba si Quintes?" Ganito ba kayo tinuruan ni Gavin?" Ngumisi si Quintes. "Ako ang nakatatanda sa iyo. Ngunit ikaw ay lumabag sa aking lupain at tinawag ang aking buong pangalan. Napaka-absurd. Wala akong panahon sa mga maliliit mong reklamo. Minsan lang ako magtatanong sa'yo. Nasaan ang walang kwentang apo mong si Brayden?" Tanong ni Justin, ang kanyang mga mata ay nag-uumapo sa pagpatay na layunin. Bahagyang natakot si Quintes sa kanyang aura ngunit hindi niya ito ipinakita. "At bakit ko naman sasabihin sa'yo?" Wala sinabi si Justin at inihagis ang kanyang kamay pasulong. Lumipad si Baron at dumapo sa kamay ni Justin. Hinawakan ni Justin ang kanyang leeg at itinaas siya sa langit. "Ipagpatuloy mo ang iyong kalokohan at mamatay ang isa sa iyong mga apo. Sa katunayan, papatayin ko ang bawat huling miyembro mo hanggang sa isuko mo siya. Ang kanilang buhay para sa iyong pagsunod," malamig na sabi ni Justin. Hindi makahinga si Baron, nagpakawala ng sunod-sunod na sakal na hinga. Ang mukha ni Quintes ay nanginginig sa galit habang ang kanyang tingin ay dumapo kay Baron. Walang silbi na tanungin tayo. Ilang araw na siyang nawala. Iyon ang dahilan kung bakit tayo nagtipon noong una. Ganun ba? Kung gayon mukhang kailangan kong gawin ito sa ibang paraan, bulong ni Justin sa sarili. Inihagis niya si Baron sa lupa at tinapakan ang kanyang mga binti. Sa sobrang paghihirap, nabali ang isang paa niya sa lakas. "Ikaw. Patuloy akong tatapakan kung hindi mo sasabihin sa akin." Mahinang sabi ni Justin sa kanya. "Baril. Barilin mo siya." Sigaw ng isang matabang middle-aged na lalaki. Ang mga nakapaligid na gwardya ay nagtaas ng kanilang mga baril upang itutok kay Justin at nagpaputok ng mga putok. Kumunat ang noo ni Justin. Ang mga bala, gaya ng dati, ay walang epekto sa kanya at naging alikabok lamang ang layo sa kanya. Iniswipe niya ang kamay patungo sa matabang lalaki at inihagis ito sa ere. Ang lalaki ay sumigaw sa takot habang siya ay nahulog mula sa langit. Ang kanyang ulo ay diretsyong bumagsak sa lupa, nagkapira-piraso. "Tito!" Ang ilan sa mga miyembro ng Yan Clan ay sumigaw, natatakot. Namutla ang mukha ni Quintes habang tinitingnan ang walang pakialam na ekspresyon ni Justin. "Ikaw, isa ka talagang demonyo. Hindi ka basta-basta makakapatay ng tao kung kailan mo gusto. Gusto niya muna akong patayin." "Ibinabalik ko lang ang pabor," sabi ni Justin at tinapakan ang kabilang paa ni Baron. Nagising si Baron sa sakit. Lolo. Sabihin mo lolo. Sabihin mo kung nasaan si kuya." Baliw ang lalaking ito. Umiyak si Baron. Pinagdikit ni Quintes ang kanyang mga daliri at ikinulong ito sa isang kamao. Huminga siya ng malalim bago sinabing, "Sige. Sasabihin ko sa iyo." Ngumiti ng masama si Justin. "Tingnan mo, hindi ganoon kahirap, di ba?" Nabanggit ni Brayden ang pananatili sa isang lugar noon. Sabi niya. Bago natapos ni Quintes ang kanyang pangungusap, isang garalgal na boses ang umalingaw-ngaw sa hangin. "Lolo, binaigo mo ako. Payag kang isuko ako ng ganoon kadali." Lahat mula sa angkan ng Yan ay tumingin sa kanya ng may takot ngunit nanatiling nakatutok si Justin. Nakita nila ang isang twist sa espasyo sa itaas ng kanilang mga ulo at bumaba mula rito si Brayden, nakasuot ng puting robe na may gusot na mahabang buhok. Napaatras ang lahat ng walang malay nang bumagsak si Brayden sa lupa. Ang presensya ni Justin ay higit pa sa kayang tiisin ng ilan sa kanila.
Nang dumating si Brayden, nagsimula silang mag-collapse sa ilalim ng kanilang mga paa. Kuya! Kuya! Iligtas mo ako! Iligtas mo ako! Inilahad ni Baron ang kanyang mga kamay patungo sa kanyang kapatid, humihingi ng tulong. Napatingin si Brayden sa kanya. Ako ay lubos na nabigla na ang natural selection ay hindi pa umaangkin ng isang mahinang tulad mo. Ano? Bamantong hininga si Brayden at sinugod si Justin. Nakahiga doon si Baron, naghihintay sa kanyang kapatid. Ngunit hindi umatake si Brayden. Sa halip, tumayo siya sa harap ni Justin at huminto ng ilang segundo. Sa isang iglap, naramdaman ni Baron ang kanyang ulo na tinapakan at sumuko. Pumalakpak. Parang pakwan ang ulo ni Baron. Naghiyawan ang lahat maliban sa mga brain dead na sa gulat. Hindi kailanman malalaman ni Baron na ang kanyang maikling buhay ay gagawing mas maikli ng paa ng kanyang sariling kapatid. Ang eksenang ito ay ikinagulat ng lahat, kabilang si Justin. Sinong mag-aakala na si Brayden ay naging sobrang baluktot na papatayin niya ang sarili niyang kapatid? Ah! Brayden! Anong ginagawa mo? Sumigaw si Quintes sa dalamhati. Lumingon si Brayden at ibinuka ang kanyang mga palad. Sabi ko, hindi karapat-dapat mabuhay ang mga mahihinang tulad niya. Nag-aalis lang ako ng aksaya ng espasyo. Siya ang iyong nakababatang kapatid. Ang iyong kapatid. Nadapa si Quintes at muntik nang mawala ang kanyang kinatatayuan. Haha! Nakababatang kapatid. Napabalikwa si Brayden at tumawa. Naputol tawa niya sa pagsasalita niya. Kakailanganin lang ako ng angkan ng yan. Ano ang silbi ng mga kamag-anak na handang isuko kayo sa ilalim ng kaunting pressure? Wala kayong silbi. Bawat huli sa inyo ay dapat mamatay. Brayden! Kailangan mong magsalita ng may paggalang. Pinagalitan siya ng isa sa mga matatanda. Ngumisi si Brayden at kumislap ang kanyang katawan na lumitaw sa tabi mismo ng isang gwardya. Nabalian ni Brayden ang kanyang leeg at kinuha ang kanyang automatic rifle. Itinaas niya ito gamit ang isang kamay at pinaputukan ang mga miyembro ng clan. Bang 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 bang. Isa-isang nahulog ang lahat ng miyembro ng Yan Clan, bawat isa ay may tagmang butas sa ulo. At habang tumatagal, nakatayo doon si Brayden na tumatawa na parang demonyong uhaw sa dugo. Nagtakbuhan ang mga gwardya habang nakatali ang mga buntot sa pagitan ng kanilang mga binti. Ang sitwasyon ay lampas sa kanilang kontrol at wala na silang magagawa pa. Tumulo ang dugo sa kanyang mukha mula sa tama ng bala sa kanyang ulo habang pinagmamasdan ang kanyang paboritong apo na pinagbabaril ang lahat gamit ang baril. Puno ng kilabot ang kanyang mga mata sa sitwasyong kanyang nasasaksihan. Nang mamatay ang lahat ng pangunahing miyembro, itinapon ni Brayden ang rifle. Humikab siya at tumalikod, ngumisi kay Justin. Sige, sa wakas tahimik na. Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.